Kailan ang uwi mo ng baler? Tanong kay Sandy ng kaibigan niyang si Mika habang naglalakad sila palabas ng campus. Gagamitin niya ang 2 linggong break nila sa eskwela para umuwi sa bayan nila upang daluhan ang kasal ng kanyang tiyahin. Huling taon na ni Sandy sa kolehiyo. 2 buwan na lang ay matatapos na ang semester at gagraduate na siya. Baka sa isang araw pa, Mika. Next week pa naman yung kasal ni Tita Karen eh. Bunsong kapatid ng kanyang ina ang kanyang Tita Karen. Matanda lang sa kanyang tiyahin ng 10 taon. Magmamarathon na lang ako ng K-drama habang wala ka. Wika ni Mika sabay kagat sa kinakain chocolate bar. Magkasama silang 2 ng kaibigan sa dorm. Malapit yun sa Universidad sa Baguio kung saan sila nag-aaral. Ayon kay Mika ay wala itong balak umuwi ng Tarlac na siyang probinsya nito dahil ayaw nitong makita ang madrasta nito. Wait, may gwapo Sandy. Ang macho pa. Mahinang untag sa kanya ni Mika bago pa simpleng itinuro sa kanya ang lalaking nakatayo sa labas ng library. Hala, pamilyar ang mukha niya. Parang nakita ko na siya somewhere. Maxwell? Nanlalaki naman ang mga matang gagad ni Sandy. Maxwell? Baling sa kanya ng kaibigan. Di ba yan yung pangalan ng crush mo, Sandy? Oo nga. Hala, kaya pala pamilyar siya. Siya yung picture ng lalaking nasa wallet mo. Oo, siya nga. Ano kayang ginagawa niya dito? Wala sa sariling tanong ni Sandy habang nakatingin sa binatang kasalukuyang nakikipag-usap sa security guard ng eskwelahan. Napakakisig ng lalaki sa suot nitong dark brown polo shirt at maong pants. Si Maxwell Hidalgo ang lalaking matagal nang minamahal ni Sandy. Unang beses pa lang na nakita ni Sandy si Maxwell, ay nagkaroon na siya ng matinding crush sa binata. Kahit na malaki ang agwat ng edad nila sa isa't isa. 10 taon kasi ang tanda sa kanya ni Maxwell. Sa paglipas ng mga taon ay patuloy din ang paglalim ng paghangang nararamdaman niya sa binata. Hanggang sa mauwi iyon sa pagmamahal. Ang gwapo niya talaga at hot, Mika. Paimpit na sambit niya. Mas gumwapo pa siya kaysa noong huling beses ko siyang nakita. 1 taon na ang nakalipas mula ng huling beses na nakita ni Sandy si Maxwell. Bukod sa abala siya sa pag-aaral dito sa Baguio, nalaman niyang nagpunta ito ng Maynila pagkatapos mabigo sa pag-ibig. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan, Sandy? Lapitan mo na. Teka lang, kailangan maganda ako. Sagot niya sa kaibigan. Mabilis na inayos niya ang buhok at kinagat-kagat ang ibabang labi. Nang umalis ang kausap ni Maxwell ay nagpa siya sang lapitan ito. Kuya Maxwell! Kunway na biglang bati niya sa lalaki. Sandy! Nabigla ring bati ng binata. Hay, sa wakas nagkita tayo dito sa campus. Ngiti nito sa kanya. Pinigilan ni Sandy na matulala sa ngiting yun ng kaharap. Oo nga eh. Ano palang ginagawa mo dito, kuya? May business ka ba dito? Isang licensed architect si Maxwell. Kaya hindi na magtataka si Sandy kung isa ang binata sa mga architect na kinuha ng eskwelahan nila para sa bagong mga gusali na ipinapatayo sa campus. Part-time instructor ako sa College of Architecture, Sandy. Sagot ni Maxwell na kinabigla ng dalaga. Nagtuturo ka dito? Kailan pa? Hindi makapaniwalang gagad niya. Nitong last semester lang, Sandy. I've been living here in Baguio for 3 months already. Wala sa sariling napatango si Sandy. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng ilang buwang nakalipas ay pareho silang nasa isang lugar ni Maxwell. Subalit ngayon lang muling nagtagpo ang landas nila. Grabe, matagal ka na pala dito pero ngayon lang tayo nagkita. Teka, akala ko nasa Maynila ka pa. Hindi nabanggit sa akin ni Tita Karen na nandito ka sa Baguio. Malapit na kaibigan ni Maxwell ang kanyang Tita Karen. Sa katunayan, dahil sa kanyang tiyahin, kaya niya nakilala si Maxwell. Madalas isama ng tiyahin noon si Maxwell sa bahay nila kapag may okasyon sa pamilya nila. Hindi na rin kasi kami ganun kadalas na makapag-usap ng tita mo, Sandy. Ani Maxwell sa kanya. Tumikhim si Sandy. Naiintindihan niya ang sinabi nito. Hindi nakapagtataka na pagkatapos baste din ng kanyang Tita Karen si Maxwell, ay naapektuhan ng pagkakaibigan ng mga ito. Uuwi ka ba ng baler ngayong break, Kuya Maxwell? Tanong na lang niya sa binata. Tulad niya ay taga-baler din si Maxwell.
Respetado ang pamilya Hidalgo ng mga mamamayan ng bayan nila. Bukod sa dating mayor ng Baler ang abuelo nito, isa ang pamilya nito sa pinakamayamang pamilya sa probinsya ng Aurora. Pag-aari ng mga ito ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang resort sa kanilang bayan. Oo, bukas ng umaga. Ikaw ba? I'm sure uuwi ka para sa kasal ni Karen. Natigilan si Sandy. Kung ganoon ay alam pala ni Maxwell na ikakasal na ang tiyahin niya. Oo. Uuwi ako, kuya. Baka bukas din ng umaga. Sagot niya rito. Sa sulok ng kanyang mata ay napansin niya ang bahagyang pagtaas ng kilay sa kanya ni Mika. Oh, pareho pa lang bukas ang uwi natin. Gusto mo bang sumabay na lang sa akin para hindi ka na mamasahe? Alok ni Maxwell sa kanya. Wala naman ako ibang sakay bukas. Pakiwari ni Sandy ay tila may musikang umawit sa tenga niya sa sinabi ng binata. Talaga? Nabiglang tanong niya sa kaharap. I mean, okay lang ba sa'yo na isabay ako pa uwi? Yeah, it's fine. Hindi ka naman iba sa akin, Sandy eh. Parang kapatid na rin kita. Nakangiting sagot nito. Sa huling sinabi ni Maxwell ay tila gustong mapasimangot ni Sandy. Ilang beses na niya yung narinig sa binata mula pa noon, subalit hindi niya yun matanggap dahil may lihim na pagtingin siya sa lalaki. Oo sige, hindi na ako tatanggi sa grasya kuya, para rin mabilis ako makauwi. Pabirong sagot niya dito. Lalo na kung yung grasya ay ikaw. Ngaling-ngaling igdugtong niya. Bahagyang natawa si Maxwell sa sinabi niya. Sa ikalawang pagkakataon, pinigilan ni Sandy ang mapatulala. So, anong oras ang alis natin? Sa halip ay tanong ng dalaga kay Maxwell. Okay lang ba sa'yo kung aalis tayo ng 6:00 ng umaga? Para na rin hindi tayo abutan ng traffic. Okay lang. Kahit 3:00 pa yan ng madaling araw, walang kaso sa akin. Sanay naman akong gumising ng maaga eh. Mabilis na sagot niya rito. Masyado namang maaga yun, Sandy. Bahagyang natawang sagot ni Maxwell. I remember Karen said you live in the university dorm. So, daanan na lang ba kita doon? Sure ka, Kuya Maxwell? Hindi ba hassle sa'yo? It's fine, Sandy. Don't worry about it. Nakangiting sagot nito sa kanya. Sige, Kuya Maxwell. Busina ka na lang sa tapat ng dorm o kaya pwede rin i-text mo na lang ako. I can just text you. Pero wala ako number mo, Sandy eh. Bahagyang nakaangat ng kilay ng wika nito. Sus, yun lang ba? E di ibibigay ko ang number ko sa'yo. Anya rito. Bahagyang natawang kinuha ni Maxwell ang cellphone nito at iniabot sa dalaga. Pigil ang ngiti niya habang inilalagay ang numero sa cellphone ng binata. Ito, kuya. Ngiti niya bago ibinalik kay Maxwell ang cellphone. Muntik na siyang mapapikit sa kilig nang dumampi ang daliri nito sa kanya. Thank you, Sandy. Wika nito bago ibinalik ang cellphone sa bulsa. Paano? Magkita na lang tayo bukas? May kakausapin pa akong estudyante ngayon eh. Sige, Kuya Maxwell. See you tomorrow. Malaki ang ngiting wika niya rito bago sila nilagpasan ng binata. Nang mawala sa paningin niya si Maxwell, ay nanggigigil na kumapit siya sa braso ni Mika. Oh my gosh, Mika! Ang swerte-swerte ko ngayon. Pagkatapos ko siyang hindi makita ng 1 taon, sa wakas nagkita na ulit kami, at dito pa sa Baguio. Masayang litanya niya sa kaibigan. Sabay pa kami uuwi ng Baler bukas, tapos kinuha niya ang number ko. Pabirong inirapan siya ng kaibigan. Alam ko, may tenga naman ako kaya narinig kong pinag-usapan niyo, Sandy. Grabe, ilang buwan na siya dito pero bakit ngayon lang kami nakita? Pinigilan ka siguro ng tadhanang makita mo siya dahil hindi ka daw pwedeng madistract sa thesis natin. Nakangusong sagot ni Mika. Oh well, ang importante nakita na kami ni Maxwell. Anya bago malaki ang ngising hinila ang kamay ng kaibigan pauwi sa dorm nila. Let's go! Kailangan ko mag-beauty rest para maganda ako bukas. Anya kay Mika. Natawa sa kanya ang kaibigan. Kung makapagsalita ka, para naman makikipag-date ka sa kanya bukas. Saka narinig mo ba yung sinabi niya sa'yo? Parang nakababatang kapatid na raw ang turing niya sa'yo, Sandy. Napanguso siya kay Mika. Basta. Naniniwala pa rin ako na magiging asawa ko siya balang araw, Mika. Ang lakas talaga ng pananalig mo, Sandy. Sa tingin mo talaga mangyayari yun?
Eh bukod sa mas matanda siya sa'yo ng 10 years, hindi ba't sabi mo may gusto siya sa tiyahin mo? Nakaangat ang kilay na sagot sa kanya ng kaibigan. Mag-iisang taon na rin naman na binasted ni Tita Karen si Maxwell. Kaya siguro naka-move on na siya, no? At saka age doesn't matter naman pagdating sa pag-ibig, ah. Katwiran niya sa kaibigan. Ang lakas talaga ng tama mo sa lalaking yun. Tapos pakuya-kuya ka pa kapag kaharap siya. E pinagnanasahan mo naman. Iiling-iling na sagot sa kanya ni Mika. Simula nung magkakilala tayo, siya lang ang tanging lalaking bukang bibig mo lagi, Sandy. Masisisi mo ba ako? Lahat ng katangian na gusto ko sa isang lalaki nasa kanya na. Saka angat kaya niya. Anya sa kaibigan. Ako na sigurong pinakamaswerteng babae sa mundo kapag pinakasalan niya ako. Nangangarap pa na sambit niya. Sige na, sige na. Libre naman ang mangarap, Sandy. Sa huli ay tila sumusukong sagot sa kanya ng kaibigan. Kinabukasan ay maagang nagising si Sandy dala ng excitement para sa araw na yon. Kamusta, Mika? Bagay ba sa akin? Tanong niya sa kaibigan habang pinagmamasdan sa harap ng salamin ang suot niyang pink casual dress at puting rubber shoes. Hinayaan niyang nakalugay ang mahabang buhok. Oo, maganda ka na. Pero kailangan ba talagang yan pa ang suot mo? Literal na sasakay ka lang naman sa kotse ng lalaking yun sa loob ng 5 oras. Sagot ng kaibigan na naghihikab pa. Siyempre, kailangan maganda ako sa paningin niya. Nakangusong sagot ni Sandy sa kaibigan. Simula nang makilala ko siya, ngayon ko lang siya masasolo ng ganito katagal, no? Kaya dapat sulitin ko. Anya pa rito. Ilang sandali pa ay nakatanggap na si Sandy ng text message mula kay Maxwell. Ayon sa binata ay naroon na ito sa labas ng dorm nila. Agad siyang nagpaalam kay Mika dahil ayaw niyang paghintayin ng binata ng matagal. Ingat kayo, Sandy, at huwag ka namang masyadong mapakit sa kanya, ha? Bilin sa kanya ng kaibigan. Don't worry, behave naman ako sa harap niya, Mika. Nakangusong sagot niya sa kaibigan bago kinuha ang travel bag na madalas niyang bitbit tuwing umuuwi siya ng baler. Pagdating niya sa ground floor ng gusali ay agad niyang namataan si Maxwell sa labas. Nakasandal ito sa hood ng sasakyan nito habang abala sa cellphone nito. Grabe, ang gwapo niya talaga. Wika ni Sandy sa sarili habang pinagmamasdan ng binata. Puting polo shirt at maong na pantalon ang suot nito, na pinaresan ng puting sneakers. Bahagyang magulo ang alon-alon nitong buhok, subalit lalo lang yung nakadagdag sa apil ng binata. Good morning, Prof. Maxwell. Bati niya sa binata bago pa siya tuluyang makalapit dito. Mula sa hawak na cellphone ay nagangat ito ng tingin sa kanya. Good morning, Sandy. Bati nito kasabay ng pagpasada sa kanya ng tingin. Ano, bagay ba sa akin ng pink? Pabirong tanong ni Sandy sa binata bago pa niya mapigilan ang sarili. Kinagat niya ang ibabang labi nang mapagtanto ang lumabas sa bibig. Napakurap si Maxwell sa tanong niya. Pagkatapos ay tumikim ito at ngumiti. I can't believe you look different now from the last time I saw you, Sandy. Different? Compliment naman siguro yan, ano? Nakangusong tanong niya rito. Yeah. Nakangiting tango nito sa kanya. And bagay nga sa'yo ang pink. Sa simpleng salitang yon ng binata ay sapat na para kiligin si Sandy. Subalit hindi niya yun pinahalata sa kaharap. Akin ang bag mo, Sandy. Ako na maglalagay sa backseat. Alok nito sa kanya. Thank you. Anya kay Maxwell bago inabot dito ang bag. Pagkatapos ilagay ng lalaki ang bag niya sa backseat ng kotse nito, ay binuksan nito ang pinto ng front seat para sa kanya. Hindi lang siya gwapo at mabango. Gentleman pa. Paano hindi ako lalang mai-inlove niyan? Ani Sandy sa sarili pagpasok sa kotse nito. Nag-almusal ka na ba, Sandy? Tanong sa kanya ni Maxwell nang paandarin nito ang sasakyan. Oo. Ikaw, kumain ka na? Baling niya sa binata. Kumain na rin ako kanina. Pero magsabi ka sa akin kapag nagugutom ka, ah. May baon akong sandwich. Pwede rin tayong mag-drive-thru kung gusto mo. Ang Boy Scout mo naman, Prof. Ayoko kasing nagugutom sa biyahe. Bahagyang natawang sagot ng binata. Teka nga, bakit mo ba ako tinatawag na Prof bigla? Hindi naman kita estudyante. Baling ito sa kanya.
Narealize ko na hindi naman kita kapatid, kaya bakit kita tatawagin na kuya? Nakangusong sagot niya rito. Well, dahil siguro mas matanda ako sa'yo. Ani Maxwell. Kinagat ni Sandy ang ibabang labi at tumingin kay Maxwell na abala sa pagmamaneho. Ayaw mo magpatawag na prof. Ayaw ko na tawagin kitang kuya dahil hindi naman kita kapatid. Pwede bang Maxwell na lang ang itawag ko sa'yo? Tanong niya sa lalaki. Sa ibang bansa naman, kahit mas matanda sa'yo ang tao, first name basis pa rin ang tawag. Hindi naman issue yun. Sumulyap sa kanya si Maxwell at ngumiti. Ikaw ang bahala, Sandy. Kung saan ka komportable, wala namang kaso sa akin kahit na ano pang itawag mo sa akin. Sige, Maxwell. Pigil ang ngiting sagot niya rito. Kumusta pala ang pag-aaral mo, Sandy? Graduating ka na, di ba? Baling sa kanya ng binata. Oo, wag lang sana magka-problem sa thesis para sigurado ng pagmarcha. Walang magiging problema yan. Balita ko, consistent teens lister ka raw eh. Sulyap ni Maxwell sa kanya. Saan mo narinig yan? Nabiglang tanong niya sa binata. Kay Karen, nabanggit ka niya sa akin nung huling uwi ko sa baler. Malapit si Sandy sa tita Karen niya dahil sa kanila ito ng ina niya tumira pagkatapos pumanaw ng lolo at lola niya. Nabawasan lang ang closeness nila nang mag-aral siya sa Baguio. Bukod kasi sa minsan na lang siya umuwi ng baler, ay nalaman pa niya na nililigawan ito ni Maxwell. Akala ko hindi kayo nag-uusap ni Tita Karen. Okay na kayo ngayon? Baling niya sa binata. Magkaibigan pa rin naman kami ni Karen, Sandy. Hindi na nga lang kami ganun kadalas mag-usap tulad ng dati. Bukod sa abala ako sa trabaho at negosyo, busy din siya sa buhay. Kung ganoong magkaibigan pa rin kayo, ibig sabihin pupunta ka sa kasal niya? Oo naman, Sandy. Pupunta ako sa kasal ni Karen. Napakorap si Sandy sa sinabi ng binata. So, ibig sabihin, nakamove on ka na kay Tita Karen? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. Bakit masyadong showbiz yung mga tanong mo sa akin, Sandy? Natatawang sagot nito sa kanya. Wala naman tayong ibang mapag-usapan, Maxwell. Nakangusong sagot niya rito. Don't worry, hindi ko naman ichichika kay Tita Karen yung isasagot mo sa akin eh. Kahit naman tita ko siya, nainis pa rin ako sa kanya sa pagpapaasa sa'yo. Second year college noon si Sandy, nang malaman niyang nanliligaw si Maxwell sa Tita Karen niya. Mahigit 1 taon nanligaw si Maxwell sa tita niya, subalit sa huli ay binasted ito ng tiyahin. Nang nalaman ni Sandy na nanliligaw si Maxwell sa tiyahin, kahit masakit ay tinanggap niya na wala na siyang pag-asa kay Maxwell. Kaya naman lihim na nainis siya noon sa tiyahin niya sa ginawa nitong pag-reject kay Maxwell. Subalit kalaunan ay pinagpasalamat na rin niya na ibang lalaki ang gusto ng Tita Karen niya dahil bumalik ang pag-asa niyang darating ang araw na magugustuhan din siya ng lalaking minamahal. Hindi naman ako pinaasa ni Karen, Sandy. Ako naman yung nagsabi sa kanya na willing ako maghintay sa kanya. Napatitig siya sa lalaki. Sa mga sinabi niyo ng binata, ay tila lalo pang nahulog ang loob niya dito. Grabe, ang matured mo naman, Maxwell. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas pinili ni Tita Karen ng balikan yung ex-boyfriend niya kaysa sa'yo. Obvious namang mas lamang ka dun. Mas gwapo ka, mas matalino. Hindi lang yun, mabait ka pa, gentleman. See, wala na siyang ibang mahihiling pa sa'yo. Narinig niya ang naaaliw na tawa ni Maxwell. Kanino ka natutong mambola, Sandy? Hala, hindi kita binubola ha. Totoo kaya ang sinabi ko. Ang dami-daming nga may crush sa'yo sa bayan natin eh. Kaya ewan ko doon kay Tita Karen kung bakit ka binasted. Nailing na wika niya rito. Well, pagdating sa pag-ibig, hindi natin mapipili ang taong mamahalin natin, Sandy. Seryosong sagot sa kanya ni Maxwell. Kahit gaano ka perpekto ang isang tao sa paningin mo, kung hindi tumibok ang puso mo sa kanya, hindi mo mapipilit ang sarili mong mahalin ng taong yun. Sa huli ay humahangang napatango na lang siya sa binata. Kung sa bagay, tama ka dyan, Maxwell. Sang-ayon niya rito. Hindi ko rin naman pinili na mahalin ka, pero nangyari. Gusto niyang idugtong, subalit pinigilan niya ang sarili. Bakit mo kung nakaka-relate ka? Huwag mo sabihing may boyfriend ka na, Sandy. Sulyap nito sa kanya. Wala, hindi pa ako nagkaka-boyfriend ah.
Bumaling sa kanya si Maxwell nang huminto sila sa gasoline station para magpagasolina. Bakit naman? You're already 22, right? Huwag mo sabihin wala kang maniligaw kasi hindi ako maniniwala. Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong nito sa dalaga. Natigilan si Sandy sa sinabi nito. Ibig bang sabihin na hindi ito naniniwala na walang naniligaw sa kanya ay dahil nagagandahan to sa kanya? Sa ideyang yun ay tila may kumiliti sa puso niya. May mga nagtangka naman, pero ibang lalaki yung gusto ko, Maxwell. At yung lalaking yun, walang gusto sa'yo? Maingat na tanong nito. Napanguso si Sandy. Sa ngayon wala pa. Hindi pa rin kasi ako nagsasabi sa kanya ng nararamdaman ko. Saka ko nagagawin yun kapag nakagraduate na ako at may trabaho na. Anya sa binata. Gusto ko rin kasi na may napatunayan na ako kahit papaano bago ako magtapat sa kanya. Para hindi naman nakakahiya sa mga achievement niya sa buhay. Pagpapatuloy niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Maxwell. Teka, ibig bang sabihin mas matanda sa'yo ang lalaking gusto mo? Oo, Maxwell. Sagot niya habang diretsyong nakatingin sa mukha nito. Nahihiya pa kasi akong umamin sa kanya sa ngayon kasi successful na siya tapos ako, ito, nag-aaral pa lang. Hindi naman sukatan ng dami ng achievement sa buhay sa pagmamahal, Sandy. Seryosong sagot ni Maxwell sa kanya. So, kung ikaw ang tatanungin, okay lang sa'yo na magmahal na babaeng mas bata sa'yo? Ng babaeng wala pang napapatunayan sa buhay? Tanong niya sa binata. Ngumiti sa kanya si Maxwell. Tulad ng sinabi ko, hindi mo naman mapipili ang taong mamahalin mo, Sandy. As long as pareho kaming nasa legal na edad at pareho ng nararamdaman sa isa't isa, walang problema. Kaya kung pareho kayo ng nararamdaman ng lalaking gusto mo, tatanggapin ka rin niya kahit sino ka pa. Sa sinabing iyon ni Maxwell ay lalo nitong binigyan ng pag-asa ang damdamin niya para rito. Hindi pa niya ako gusto ngayon, Maxwell. Bahagyang nakangusong sagot niya rito. Pero soon, gagawin ko ang lahat para magustuhan niya ako, kahit na ako pang maligaw sa kanya. Pagpapatuloy niya. Pero dapat lalaking naliligaw, Sandy. Napasimangot siya rito. Hindi na yan uso sa panahon ngayon. Naniniwala ako na kung gusto mo ang isang tao, dapat gumawa ka ng paraan para magustuhan ka rin niya. Lalaki ka man o babae. At hindi ka bawasan sa pagkatao ng isang babae kung siya ang gagawa ng first move para ipahayag ang nararamdaman niya sa taong mahal niya. Pahayag niya rito. Sa huli ay tila impressed na napatango sa kanya ang binata. Parang mas marami ka pang alam sa pag-ibig kaysa sa akin ah. Pabirong komento nito. Ganito siguro talaga kapag matagal ka na nagmamahal. Pabiruring sagot niya. Matagal mo na bang gusto yung lalaking sinasabi mo? Tila curious na tanong ni Maxwell. Tumango siya sa binata. Oo, matagal na. Ilang taon na rin. Sagot niya habang nakatingin sa mga mata nito. Napansin niyang nagtagal ang tingin sa kanya ni Maxwell. Akmang magsasalita ang binata nang istorbohin sila ng gasoline boy para ibigay kay Maxwell ang credit card nito. Nagpatuloy sila sa biyahe. Sa pagkakataong yun ay nag-usap sila ni Maxwell tungkol sa bayan nila. Nasa boundary na sila ng Nueva Ecija at Aurora nang magkaroon ng problema ang sasakyan ng binata. Na-flat ang isang gulong ng sasakyan ni Maxwell kaya kailangan niyong palitan. Sigurado kang hindi mo kailangan ng tulong, Maxwell? Tanong niya sa binata habang nakatayo sa gilid nito. Hawak ng binata ang spare tire na ikakabit nito sa sasakyan. Kaya ko na to. Sumilong ka na lang sa gilid, Sandy. Ngiti sa kanya ni Maxwell. Mag-aalas 9 na ng umaga kaya naman tirik na ang araw. Ipinagpasalamat na lang niya na sa parte ng highway na maraming puno sila nasiraan ng sasakyan. Tulad ng sinabi ni Maxwell, sumilong siya sa ilalim ng puno habang pinapanood ng binata na palitan ng gulong ng sasakyan nito. Ang hot niyang tingnan. Wika ni Sandy sa sarili habang nakatuon ang mata kay Maxwell. Mula sa pwesto niya ay tanaw niya ang paggalaw ng matipunong braso ng binata. Pagkatapos ng kulang 20 minuto, ay natapos ni Maxwell sa ginagawa. Napansin niya ang pawis sa mukha ng binata nang lapitan niya ito. Inabot niya rito ang hawak na panyo. Wag na, madudumihan lang yan, Sandy. Madumi pa yung kamay ko. Sagot ni Maxwell. Napanguso siya ng sulipan ng kamay ng binata. Subalit sa halip na umatras,
ay siya na mismo ang nagdala ng panyo sa mukha ng binata para punasan ang pawis sa noo nito. Hey, hindi mo na kailangan gawin yan, Sandy. Marahang wika sa kanya ni Maxwell na tila nabigla sa inakto niya. Okay lang, Maxwell. Ngiti niya sa binata bago ipinagpatuloy ang pagpunas sa mukha nito. Mula sa noo nito ay bumaba ang panyo niya sa pisngi ng binata. Pinigilan niyang kagatin ang ibabang labi nang mapagtanto niya kung gaano kalapit ang distansya nila sa isa't isa. Maxwell? Mahinang untag niya sa binata nang idampi niya ang panyo sa leeg nito. Tanong ng binata kasabay ng pagtatama ng mga mata nila. Anong gamit mong pabango? Mabango ka pa rin kasi kahit pinawisan ka na. At saka, ang ganda pala talaga ng mga mata mo, no? Wala sa sariling tanong niya habang nakatingin dito. Napakurap si Maxwell. Pagkatapos ay napalunok ito bago bahagyang natawa. Alam mo, mabuti pang pumasok na tayo sa loob ng kotse, Sandy. Binubola mo na naman ako eh. Wika nito. Nakangusong umatras siya sa binata. Hindi kita binabola ah, honest lang. Pero sige, pasok na tayo kasi namumula ka na sa init. Anya rito nang mapansin ang pamumula ng tenga at leeg nito. Pagpasok sa kotse ay nilinis ni Maxwell ang kanyang kamay gamit ang wet wipes at alcohol. Bago nila ipagpatuloy ang biyahe, ay kinain muna nila ang sandwich na dala ni Maxwell. Ikaw ang gumawa nito? Ang sarap, Maxwell. Ani Sandy sa binata sa gitna ng pagkain nila. Sandwich lang yan, pero thank you, Sandy. Bahagyang natawang sagot ni Maxwell sa kanya. Mabilis talaga ako ma-impress kasi trying hard ako pagdating sa kusina. Nakangusong sagot niya sa binata bago niya muling kinagatan ang hawak na sandwich. Hey, dahan-dahan, Sandy. Nag-aalalang wika ni Maxwell nang mapaubo siya dahil sa biglang pagkakasamid. Here, uminom ka ng tubig. Anito bago inabot sa kanya ang isang tumbler. Pagkatapos uminom ni Sandy ay sakalang niya napagtanto na tumbler ni Maxwell ang ininuman niya. Okay ka na ba, Sandy? Tanong sa kanya ng binata. Ano, tumbler mo yung nainuman ko? Kagat ang labing sagot niya sa binata. Oh, oo nga. Pero huwag kang mag-alala, wala naman akong sakit. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Baka lang kasi hindi okay sa'yo. Ngumiti sa kanya si Maxwell. Okay lang, hindi naman ako maarte, Sandy. Don't worry, wala naman akong virus, Maxwell. Napanguso si Sandy para itago ang kilig na namuo sa dibdib niya. Dahil uminom siya sa tumbler nito ay para na rin siyang nakipag-direct kissing sa binata. Pagkatapos ng kulang 2 oras pang biyahe ay nakarating sila ni Maxwell sa baler. Kahit dyan mo na lang ako ibaba sa sakayan ng tricycle para hindi ka na mahasel. Anya sa binata pagdating nila sa bayan. Lagpas 15 minuto pa kasi ang biyahe mula sa bayan bago makarating sa bahay nila. It's fine, Sandy. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Sigurado ka? Wala ron si Tita Karen. Alam ko, nasa Maynila pa siya ngayon kasama yung fiancé niya. Ngumiti sa kanya si Maxwell. Hindi naman kita ihahatid para makausap ko si Karen eh. Ihahatid kita dahil ayoko mag-tricycle ka pa pauwi sa inyo. Paliwanag nito. Natigilan si Sandy para itago ang pag-iinit ng pisngi. Kahit na alam niyang walang mali siya ang sinabi ni Maxwell at gentleman lang talaga ito, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi kiligin. O sige, ihatid mo na ako, Maxwell. Di na kita pipigilan. Pabirong sagot niya. Bahagyang natawa rin ang binata at ibinalik ang tingin sa dalaga. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tapat ng bahay nila. Thank you, Maxwell. Anya sa binata nang alisin niya ang suot na seatbelt. You're welcome, Sandy. Anito bago inabot ang travel bag niya sa backseat at iabot yon sa kanya. Gusto mong bumaba muna para magmerienda? Alok niya rito. Hindi na, busog pa ako sa sandwich na kinain natin. Besides, nag-text sa akin si Mama. Pinapadiretso ako sa resort namin dahil nandun daw sila. Oh, dapat pala hindi mo na ako ihinatid. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, Sandy. Hindi naman kalayuan tong inyo eh. Ngiti nito sa kanya. See you sa wedding ni Karen ah. Ani pa nito. See you, Maxwell. Salamat ulit. Anya sa binata bago bumaba sa sasakyan nito. Hinintay niyang umalis si Maxwell.
Subalit nabigla siya nang bumaba ito ng kotse nito. Nakalimutan mo, Sandy. Anito sa kanya bago bahagyang itinaas ang hawak na shawl. Ay, oo nga, sorry. Ngumiti sa kanya si Maxwell. Sa halip na iabot sa kanya ang hawak na shawl, ay maingat na ipinatong nito yon sa balikat niya. Pagkatapos ay ipinatong nito ang kamay sa ulo niya at marahang hinawakan ang buhok niya. See you, Sandy. Ani Maxwell bago siya iniwan na tulala dahil sa kilig. Grabe ka, Maxwell. Lalo mo akong binabaliw sa'yo. Wika niya sa kawalan habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ng binata. Nang mawala ang kotse nito sa patingin ay saka lang siya pumasok sa bahay nila. Naabutan niya ang ina na nagluluto ng tanghalian. Solong anak lang si Sandy ng kanyang mga magulang. Pagkatapos pumanaw ng ama noong 10 taong gulang siya ay hindi na nag-asawa pa ang kanyang ina. Anak, nandiyan ka na pala. Salubong sa kanya ng ina. Anong oras ka umalis ng Baguio at maaga ka nakarating ngayon? Tanong nito. Sumabay po ako kay Maxwell, ma. Maxwell, anak? Tila na biglang gagad ng ina. Oo, ma. Part-time instructor na pala siya sa St. Louis. Nakita kami sa university kahapon tapos inalok niya ako sumabay sa kanya pa uwi. Anya rito. Inihatid niya ako hanggang dito kaso umalis na rin agad siya. Oh, sana pinababa mo man lang at pinagmerienda. Nakakahiya naman sa tao. Pinapadiretso daw kasi siya sa resort ng mama niya. Wika niya sa ina bago inalis ang show na nasa balikat. Isa sa mga katangi ang nagustuhan niya kay Maxwell ay ang pagiging mapagmahal nitong anak. Bukod doon ay malapit din ito sa Diyos. Sa katunayan ay isang dating sakristan si Maxwell, dala na rin ng pagiging relihiyoso ng pamilya nito. Ayoko na nga sana magpahatid hanggang dito, kaso nag-i-insist siya eh. Hay, ang gentleman niya talaga, ma. Napangiti siya nang maalala kung paano siya tratuhin ni Maxwell kanina. Anak, hanggang ngayon ba ay gusto mo pa rin si Maxwell? Napatingin siya sa ina na seryosong nakatingin sa kanya. Matagal na ring alam ng ina ang nararamdaman niya kay Maxwell. Hindi niya iyon naitago rito. Siya lang talaga yung gusto ko, ma eh. Nakangusong sagot niya rito. Sinubukan ko naman tumingin sa ibang lalaki pero bumabalik pa rin ako kay Maxwell. Wala namang problema sa akin kung magkagusto ka sa lalaking mas matanda sa iyo, anak. Ayoko lang na baka masaktan ka dahil oras na lumalim yung nararamdaman mo sa kanya, baka hindi niya masuklian. Huli ng lahat, ma. Kasi mahal ko na siya. Gusto niyang sabihin sa ina, subalit pinigilan niya ang sarili. Paano kung magustuhan din niya ako balang araw, ma? Okay lang ba sa'yo? Ngumiti sa kanya ang ina. Siyempre, okay lang sa akin. Doon ako kung saan ka masaya, anak. Isa pa, matagal ko nang kilala yang si Maxwell at alam kong mabuti siyang lalaki. Kung sakaling magustuhan ka rin niya, wala akong magiging tutol sa inyong dalawa. Ngumisi siya sa ina bago yumakap dito. Don't worry, ma. Naniniwala ako na magugustuhan ako ni Maxwell. Ako pa ba? Kapag nagtapat ako sa kanya at nanligaw, malakas ang pananalig kong hindi niya ako tatanggihan. Natawa ang ina sa sinabi niya. Ikaw talaga? Nagmana ka talaga sa tatay mo ng kayabangan. Sa'yo naman ako nagmana ng kagandahan, ma. Natatawang sagot niya rito bago niya iniwan ng ina para magbihis. Isang linggo ang lumipas ay dumating ang kasal ng kanyang tita Karen. Ang ganda-ganda mo, tita Karen. Puri niya sa tiyahin niyang silipin niya ito sa kwarto nito. Ang swerte ni Mark kasi mapapabilang siya sa angkan na magagandang lahi. Nakangising dugtong niya. Salamat, Sandy. Natatawang sagot ng tiyahin. Ikaw din, mas lalo kang gumanda ngayon. Wala ka pa bang boyfriend? Wala pa eh. Saka na pagka-graduate ko. Nakangusong sagot niya rito. Hindi tulad ng kanyang ina, walang alam ang kanyang tita Karen sa nararamdaman niya para kay Maxwell. Kapag nagka-boyfriend ka, ipakilala mo agad sa akin ha, nang makilatis ko. Wika nito sa kanya. Siguradong papasayon sa'yo, tita. Si Maxwell yun eh. Wika niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon sa kaharap ay ngumiti lang siya. Pagkatapos niyang kausapin ng tiyahin ay nauna na sila ng kanyang ina sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Limitado lang ang dumalo sa kasal dahil gusto ng bride at groom na maging pribado ang kasal ng mga ito.
Bukod sa malalapit na kaibigan at kamag-anak ay wala nang iba pang imbitado. Nasa labas si Sandy ng simbahan nang matanaw niya ang isang bagong dating na lalaki. Pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng puso niya habang pinagmamasdan si Maxwell na naglalakad palapit sa kanya. He looked dashing in his gray tuxedo. "Hi, Sandy." Nakangiting bati sa kanya ng binata. "Maxwell," bati niya sa lalaki. Tumikhim siya at pinigilang mapapikit nang manuot sa ilong niya ang amoy nito. "Baka kabahan sa'yo yung groom kasi mas gwapo ka pa sa kanya." Diretso at hindi nakapagpigil na wika niya dito. Bahagyang natawa si Maxwell. "Binobola mo na naman ako, Sandy." "Hindi ah, ang gwapo mo naman talaga dyan sa tuxedo mo." Ngumiti ito bago siya pinasadahan ng tingin. "You look beautiful as well, Sandy." Naramdaman niya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi. Tila lumundag ang puso niya sa puring iyon ng binata. "Grabe, Maxwell, di mo naman ako kailangan purihin dahil sinabihan kitang gwapo." "But it's true. Maganda ka naman talaga, Sandy. Bagay sa'yo ang ayos ng buhok mo." Seryosang wika nito habang patuloy na nakatingin sa mukha niya. Pakiwari ni Sandy ay matutunaw siya sa lalim ng tingin ni Maxwell sa kanya. It was like his dark eyes were piercing right through her soul. "Thank you, Maxwell." Sa kabila ng nagwawalang puso ay nagawa niyang sabihin sa binata. Ngumiti ito bago sumulyap sa suot na relo. "Bakit nandito ka pa sa labas?" "Mamaya na ako papasok kapag tinawag na ako ng coordinator." "Ikaw, bakit narito ka pa rin?" "Mamaya na rin ako papasok." Sagot nito bago ipinasok ang kamay sa bulsa ng pants na suot. "Maxwell." Mahinang untag niya sa binata. Bumaling sa kanya si Maxwell. Inilahad niya rito ang isang puting panyo. "Baka kailanganin mo mamaya." Tumingin ito sa panyong nasa kamay niya bago ibinalik ang mga mata sa kanya. Nawala ang kunot sa noon nito at napalitan ng naaaliw ng ngiti. "I'm fine, Sandy." "Sure ka, Maxwell ah? Ayoko makita kitang umiiyak mamaya. Sabihin mo na habang maaga pa. Pwede naman kitang itakas dito eh. Mauna na tayo sa reception kung gusto mo." "Paano mo ako itatakas? Ikasali ka sa entourage." Nakaangat ang kilay na tanong nito. Magsasorry na lang ako kay Tita Karen pagkatapos ng kasal." Isang naaaliw na tawa ang isinagot sa kanya ni Maxwell. "You're cute, Sandy." "Anong cute? Kakasabi mo lang na maganda ako ah." Nakalabing sagot niya rito. Akala niya ay muling tatawa si Maxwell, kaya hindi niya inaasahan na bigla itong sumeryoso habang nakatingin sa mukha niya. "Yeah, I agree. You're beautiful. But really, no need to worry about me, Sandy. Hindi mo ako kailangang itakas dito. Naka-move on na ako kay Karen." "Talaga?" Napakurap na sambit niya rito. "Hindi naman siguro ako ka-attend ng kasal ni Karen kung may nararamdaman pa rin ako sa kanya hanggang ngayon." "Ay malay ko ba kung martir ka pala?" Mahinang natawa si Maxwell bago sumeryoso. "You know what? You should stop pouting your lips, Sandy." Marahang utos nito. "Ha? Bakit naman?" "Masama raw yan kapag nasa simbahan ka." Sagot ng binata sa kanya na ikinaawang ng mga labi niya. "Ha? Hindi ko alam yun ah." Bahagyang nakakunot ang noong wika niya. "I'm just kidding." Bawi ni Maxwell. Tila nagpipigil ng ngiti. "But please don't pout your lips again, Sandy. It's distracting." Wika nito bago inalis ang tingin sa kanya. Akmang magsasalita si Sandy nang lumabas ang coordinator para tawagin ang mga kasama sa entourage. Napilitan siyang iwan si Maxwell sa labas. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagsimula na ang kasal. Nasa kanang bahagi si Sandy ng pew kasama ang ibang bridesmaids, habang si Maxwell ay nasa kaliwang bahagi naman, kasama ang ilang kaibigan nito at ng kanyang tita Karen. Habang napapasulyap siya kay Maxwell ay hindi niya napigilang hindi isipin ang huling sinabi nito sa kanya. Distracting daw yung pagnguso ko? Siya ba yung nadidistract? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Bago pa niya alisin ang tingin kay Maxwell ay bumaling ito sa direksyon niya dahilan upang magtama ang mga mata nila. "Okay ka lang?" Tanong niya sa binata gamit ang pagbuka ng mga labi. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Maxwell bago sumenyas gamit ang kamay nito. "Boyfriend mo yun, Sandy? Ang gwapo." Mahinang wika sa kanya ng katabing bridesmaids na isa sa mga pinsan ng groom. "Hindi ko siya boyfriend, pero future asawa ko yan."
Nakangising sagot niya sa babae na ikinakunot ng noo nito. Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong nito. Akma siyang sasagot nang magpalakpakan ng lahat, hudyat ng pagtatapos ng kasal. Sumabay siya sa ina papunta sa resort ng mga hidalgo na siyang reception ng kasal. Congratulations, Sandy. Mukhang ikaw na ang susunod. Hiro sa kanya ng isa sa mga kamag-anak nila nang siya ang makasalo sa bouquet na inihagis ng kanyang tita Karen. Natawa lang siya sa biro ng mga ito bago siya dumiretso sa gitna ng bulwagan kung saan naghihintay ang pinsan ng groom na siyang nakasalo ng garter. Tulad ng nakasanayang tradisyon, isinuot ng binata sa paa niya ang garter. Habang ginagawa iyon ng lalaki ay wala sa sariling napatingin siya sa mesa kung nasaan si Maxwell. Natigilan siya nang mahuling nakatingin din sa kanya ang binata. Bahagyang nakakunot ang noo nito habang hawak ang isang baso ng wine. Nginitian ni Sandy si Maxwell. Isang maliit na ngiti lang ang iginanti ng binata sa kanya. Subalit sapat na para mawala ang puso niya. Ni hindi niya namalaya na tapos na siyang suotan ng garter. Miss Sandy, nagre-request ng kiss ang audience. Untag sa kanya ng MC. Napakurap si Sandy at wala sa sariling napatango. Okay lang naman kung hindi ka komportable, miss. Ani sa kanya ni Ken, ang lalaking nagsuot sa kanya ng garter. Hula niya ay kasing edad lang niya ito. Bumaling siya sa lalaki. Okay lang naman, basta sa cheeks lang. Nakangiting sagot niya rito. Sa sinabi niyang yon ay mabilis na lumapat ang labi ni Ken sa pisngi niya. Kasabay ng hiyawan mula sa mga bisita, ay lumipad ang mga mata niya kay Maxwell. Nabigla siya nang makitang nakatingin pa rin sa kanya ang binata. Muli siyang ngumiti sa lalaki. Subalit sa pagkakataong yon, sa halip na gantihan ng ngiti niya, ay nagsalubong ang kilay nito bago nag-iwas ng tingin. Anong problema niya? Bakit mukha siyang bad trip? Nagtatakang tanong ni Sandy sa sarili. Sandy, pwede ba kitang maisayaw? Tanong sa kanya ni Ken, dahilan upang mapatingin siya rito. Sige, pwede naman. Dinala siya ni Ken sa dance floor kung saan ilang pares na rin ang nagsasayaw, kabilang na ang bagong kasal. Nabanggit sa akin ni Ate Karen na sa Baguio ka raw nag-aaral. Wika sa kanya ng lalaki habang nagsasayaw sila. Dahil slow dance ang pumapalinlang na tugtog, ay nakahawak siya sa balikat ng lalaki, habang ang dalawang kamay nito ay maingat na nasa baywang niya. Oo, business and graduating na. Sagot niya dito. Ikaw, nag-aaral ka pa ba? Kakagraduate ko lang last year. Business ad din tulad mo. Tumutulong ako sa family business namin ngayon. Ngumiti si Sandy sa kaharap. Hindi niya maitatanggi na gwapo si Ken. Matangkad din ito at moreno. Pero para sa kanya ay walang makakatalo sa kagwapuhan ni Maxwell. Narinig ko rin pala kanina na wala kang boyfriend. Pagpapatuloy ni Ken. Parang ang dami mong nasagap tungkol sa akin ah. Pabirong sambit niya rito. Bahagya itong natawa. Ganun siguro talaga kapag interesado ka sa isang tao. Anito bago seryosong tumingin sa kanya. Alam kong masyado ako mabilis, pero pwede ba akong mandigo sa'yo, Sandy? Kinagat ni Sandy ang ibabang labi bago alanganing ngumiti sa lalaki. Sorry Ken, may nagugustuhan na kasi ako. Nakita niya kung paano nabigla ang lalaking kaharap. Subalit mabilis din itong nakabawi at ngumiti. Oh, ang swerte naman ng lalaking gusto mo kung ganun. Ako ang swerte sa kanya kapag nagustuhan niya ako pabalik. Ilang sandali pa sila nagsayaw ng binata bago siya nagyayang maupo. Sorry, hindi pa kasi ako kumakain eh. Nakangusong sambit niya rito. It's okay, Sandy. Salamat din at pinagbigyan mo ako maisayaw ka. Anito bago siya pinakawalan. Bago makabalik si Sandy sa mesa kung saan siya nakaupo kanina, ay napahinto siya nang harangin siya ni Maxwell. Maxwell, bati niya sa binata. Ngumiti sa kanyang lalaki bago nito inilahad ang kamay sa kanya. Let's dance, Sandy. Wika nito na nagpaawang ng mga labi niya. Sure. Sagot niya sa lalaki bago tinanggap ang kamay nito. Hindi na alintana ang gutom na nararamdaman. Ramdam ni Sandy ang pagtalo ng puso niya sa loob ng dibdib habang iginigiya siya ni Maxwell pabalik sa dance floor. Halos mahigit niya ang hininga nang igiya nito ang kamay niya papunta sa balikat nito bago bumaba ang sariling kamay nito sa baywang niya. Ibang-iba ang reaksyon ng puso niya ngayong si Maxwell na ang kasayaw niya.
Yung lalaking kasayaw mo kanina. Mukhang may gusto siya sa'yo, Sandy. Wika sa kanya ni Maxwell habang nagsasayaw sila. Dahil matangkad sa kanya si Maxwell, ay bahagya siyang nakatingala rito. Ha? Gagad niya rito. Pakiwari ni Sandy ay nawalan siya ng kakayahang mag-isip habang nakatingin sa gwapong mukha ng binata. Yung lalaking nakasalo ng garter kanina. Sagot ni Maxwell. Ah, yun? Ani Sandy bago bahagyang napanguso. Nagtanong siya kung pwedeng manligaw pero sinabi ko naman na hindi ako tumatanggap na manligaw. Bakit hindi? That guy looks decent. Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ni Maxwell. Pinigilan niyang kagatin ng ibabang labi nang makarating sa ilong niya ang pabango ng binata. Hindi makapaniwala ang dalaga na kasayaw niya ng mga sandaling yon ang lalaking minamahal. Ay, ang hirap palang magtago ng kilig. Ani sa sarili. Syempre naman, loyal ako dun sa lalaking gusto ko kahit hindi pa ako nagtatapat sa kanya. Nakangiting sagot niya kay Maxwell. Loyal pero nagpahalik ka sa iba? Friendly kiss lang naman yung kanina, Maxwell. Nakangusong sagot niya rito. Walang dapat ipag-alala yung lalaking mahal ko dahil sa kanya ko lang ibibigay ang first kiss ko. Wala ka pang first kiss? Tila na biglang tanong nito. Oo, wala pa akong boyfriend. Paano naman ako magkakaroon ng first kiss? Sagot niya. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay dumako na ang mata niya sa labi ng binata. Ilang sandali siyang nakatitig roon bago siya nag-angat ng tingin. Natigilan siya nang magtama ang mata nila ng binata. Hala, nahuli niya yata ako nakatingin sa labi niya. Ani sa sarili kasabay ng bahagyang pag-iinit ng pisngi. Hinintay niyang magsalita si Maxwell, subalit nabigla siya nang sa halip ay bumagsak ang mata nito sa mga labi niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Sandy sa ginawang yun ng binata. Subalit nabasag ang eksenang yon nang biglang tumunog ang tiyan niya. Sandy, tiyan mo yun? Nakaawang ang labing tanong ni Maxwell. Nahihiyang ngumiti siya rito. Oo. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagugutom ka pala? Kunot ang noong tanong nito. You can say no to me, Sandy. Ayokong tumanggi sa'yo eh. Wala sa sariling sagot niya sa binata. Kung alam lang nito na isa sa pangarap niya ang maisayaw ng binata. Bakit naman? Bahagyang nakaangat ang kilay at tila nagtatakang tanong nito. Tumikim siya at kunway pa simpleng nakibit-balikat. Siyempre, minsan mo lang ako yayaing sumayaw, nakakahiya naman tumanggi. Hindi ka dapat nahihiyang magsabi ng hindi kung hindi ka komportable, Sandy. Marahang wika nito sa kanya. Pwede mong sabihin sa akin na kakain ka muna bago ka makipagsayaw sa akin o sa kahit na sinong lalaki magyayaya sa'yo. Okay, tatandaan ko yan, Maxwell. Bahagyang nakangusong sagot niya sa binata. Come on, let's get you something to eat. Ani Maxwell bago siya igiya sa buffet table. Ikaw, kumain ka na ba? Anya sa binata nang isa lang ang kuhanin nitong plato. Kumain na ako kanina habang nagsasayaw kayo. Baling nito sa kanya. Anong gusto mo kainin dito? Ay, hindi lang talaga siya matured mag-isip. Ang gentleman pa niya. Ani Sandy sa sarili habang pinapanood si Maxwell na ikuha siya ng pagkain. Habang nakatingin dito ay napatunayan niya na tila lalo pang lumala ang nararamdaman niya sa binata. Pagkatapos siyang ikuha ng pagkain, ay iginiya siya ni Maxwell sa isang bakanting mesa. Thank you, Maxwell. Anya sa binata. Sige na, bumalik ka na sa mga kaibigan mo. Ayaw mo bang samahan kita rito? Tanong nito. Anong gagawin mo? Papanoorin akong kumain. Ayoko nga. Pabirong ingos na sagot niya. Bahagyang natawa ang binata. At bakit ayaw mo ha? Di hindi ako nakakain na maayos kakatitig sa'yo. Ngaling-ngaling isagot niya rito. Basta, ayoko lang na may nakatingin sa akin habang kumakain ako. Sa halip ay sagot niya. Pero kung kakain ka rin, okay lang naman. Bawi niya. Akmang sasagot si Maxwell nang tawagin ito ng isa sa mga bisita. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Sige na, Maxwell. Anya rito. Go ahead, Sandy. Kumain ka mabuti ah. Nakangiting sambit nito. Bago ito umalis ay hinawakan nito ang ulo niya na ikinabigla niya. Kinigat ni Sandy ang labi para pigilan ang kilig na gustong kumawala sa kanya.
Kung mag-isa lang siya ng sandaling yun, ay sigurado siyang kanina pa siya tumili. Hindi na niya nakausap si Maxwell pagkatapos niyon. Bukod sa nakita niyang laging may kausap ang binata, ay inabala rin siya ng ilang kamag-anak nila. Nang matapos ang reception, ay agad nang bumiyahe ang bagong kasal para sa honeymoon ng mga ito sa ibang bansa. Sila naman ang ina niya ay dumiretso na sa hotel room na naka-reserve para sa mga dumalo sa kasal. Nagising si Sandy sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos niyang uminom ng tubig ay sinubukan niyang muling bumalik sa pagtulog. Subalit ayaw na siyang dalawin ng antok. Kaya naman nagpasya siyang lumabas ng hotel room at maglakad-lakad sa dalampasigan. Dahil 2:00 na ng madaling araw ay wala ng tao sa resort. Napahinto siya sa paglalakad sa buhanginan nang matanaw ang pamilyar na figura na nakaupo sa buhangin at nakaharap sa dagat. "Maxwell," untag niya sa binata. Napakorap siya nang mapansing basa ang laylayan ng pantalon nito at nakabukas ang butones ng suot na polo. Wala sa sariling dumako ang mga mata niya sa katawan ng binata. Mula sa malapad na balikat pababa sa dibdib. Sa tiyan hanggang sa waistband ng suot nitong pantalon. Napalunok si Sandy sa nakikita. "Sandy, anong ginagawa mo dito? Madaling araw pa lang ah." Nabiglang tanong ni Maxwell sa kanya. Halatang hindi inaasahan ang presensya niya. Sa pinagsamang ilaw ng resort at liwanag ng buwan, ay napansin niyang namumula ang mukha ni Maxwell. Magulo rin ang buhok na tila ilang beses sinuklay gamit ang daliri. "Nagpapahangin lang ako. Hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong lumabas. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Lasing ka yata ah." Nag-aalalang wika niya sa binata. "Hindi ako lasing, Sandy. Nakainom lang," sagot nito. "Bumalik ka na sa loob ng hotel. Anong oras na oh? Baka hanapin ka ng mama mo." Sa halip na sundin ang binata ay naupo siya sa tabi nito. "Bakit ka uminom, Maxwell? Dahil ba kay Tita Karen?" Mahinang tanong niya sa lalaki. "Akala ko ba naka-move on ka na sa kanya?" "Hindi ako uminom dahil kay Karen." Baling nito sa kanya. "Talaga?" May pagdududang tanong niya. "You know, hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin, Maxwell." Tumikhim si Sandy at ibinaling ang tingin sa madilim na dagat. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya ay may kamay na pumiga sa puso niya sa ideyang hanggang ngayon ay nasa puso pa rin ni Maxwell ang tiyahin niya. "Hindi ako nagsisinungaling. Wala na ako nararamdaman kay Karen, Sandy." Seryosong sagot nito sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa lalaki. Bakit ka mag-isang nandito ngayon? Bakit amoy alak ka? Saka alam bang masamang maglangoy sa dagat na nakainom, lalo na kung ganito kadilim at nag-iisa ka pa? Bahagya itong ngumiti sa kanya. "Hindi kasi ako makatulog. May gumugulo sa isip ko." Wika nito sa kanya. "Anong gumugulo sa isip mo?" Kuryoso, subalit nag-aalalang tanong niya. "Ikaw." Mahinang sagot ni Maxwell sa kanya. Napaawang ang labi ni Sandy sa narinig. "Ako? Iniisip mo ako? Bakit?" Hindi makapaniwalang gagad niya. "Hindi ko rin alam kung bakit isang linggo ka nang hindi mo wala sa isip ko, Sandy." Sagot ni Maxwell habang seryosong nakatingin sa kanya. "Simula nung magkita tayo ulit, hindi mo na nilubayan ang utak ko." "Teka, hindi ko maintindihan, Maxwell." Anya pa na binuntutan ng mahinang tawa. "Hindi ko rin maintindihan, Sandy." Sagot nito sa seryoso pa ring boses. "Simula nung una kitang makilala, parang nakababatang kapatid na ang turing ko sa'yo, Sandy. Pero hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang lahat ng yun nung makasama kita sa kotse ko. Yun ang unang pagkakataon na nakasama kita ng ganun katagal. At hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang epekto nun sa akin." Sandaling huminto si Maxwell para lumunok bago ito nagpatuloy. "It was like I saw you for the first time as a woman. Na hindi na ikaw yung teenager na madalas kong makita noon. Na pagkatapos ng matagal na panahon, ngayon ko lang napagtuunan ng pansin kung gaano kaganda ang mga mata mo. Ngayon ko lang napagtanto na ang sarap palang pakinggan ng tawa mo. Na nakakatunaw ka palang tumingin, Sandy." Hindi siya makapaniwala sa lahat ng narinig mula kay Maxwell. Maxwell, hindi ka ba talaga lasing?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Kinigat nito ang ibabang labi at umiling.
Isang bote lang ng beer na inom ko. Matino ako, promise. Napalunok ang dalaga. Kung ganon, yung mga sinabi mo. Totoong lahat ng yun, Sandy. Sinubukan kong paniwalain ng sarili ko na nagagandahan lang ako sa'yo. Pero hindi ko kayang itanggi yung pagsiselos na nararamdaman ko nung nakita kita kaninang may kasayaw na ibang lalaki. Patuloy na pahayag ni Maxwell. I think I'm falling for you, Sandy. Pero alam ko mali itong nararamdaman ko sa'yo. You're young and I'm too old for you. Bakit mali? Naluluhang tanong niya sa lalaki. Parang sasabog ang puso ni Sandy ng mga sandaling yon. Kung panaginip lang ang lahat ng nangyari ng mga oras na yon, ay sigurado siyang hindi na niya gusto pang gisingin ang sarili. Kung pwede lang siyang hindi kumurap upang hindi mawala sa paningin niya si Maxwell ay gagawin niya. Well, first, gaya ng sinabi ko, I'm way older than you, Sandy. Ano naman ngayon kung mas matanda ka sa akin? Ikaw na rin ang nagsabi na walang pinipili ang pag-ibig, di ba? Nakangusong sagot niya rito. Napaawang ang labi ni Maxwell sa sinabi niya. I told you not to pout your lips, Sandy. Saway nito sa kanya. Not when you're in front of me. Sa kabila ng malakas na tibok ng puso ay nagangat siya ng kilay. Bakit? Dahil natatempt ka? Di halikan mo ko. Bumaba ang mga mata ni Maxwell sa labi niya. Bago pa siya makapagsalita ay naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Maxwell sa kanya. Pakiwari ni Sandy ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Subalit bago pa man niya magantihan ang halik nito, ay tila mabilis na humiwalay sa kanya si Maxwell. I'm sorry, Sandy. Tila natauhang sambit ni Maxwell. Hindi ko dapat ginawa yun. Mahina itong nagmura bago tila problemadong sinuklay ng daliri ang magulong buhok. You were clearly in love with some other guy. I shouldn't have kissed you. Hinawakan ni Sandy ang braso nito, dahilan upang mapatingin sa kanya ang lalaki. No, huwag kang mag-sorry, Maxwell. Gusto kong ginawa mo. Wika niya kasabay ng paglunok. Natigilan ng binata sa sinabi niya. Mahal kita, Maxwell. Pag-amin ni Sandy sa binata na lalong ikinabigla nito. Yung lalaking matagal ko nang mahal. Ikaw yun, Maxwell. Sandy. Nabigla at mahinang anas ni Maxwell habang nakatingin sa kanya. Lumunok ang dalaga bago matapang na sinalubong ang mga mata nito. Bata pa lang ako, gustong-gusto na kita, Maxwell. Hanggang sa lumalim at nauwi sa pagmamahal ng paghangang nararamdaman ko sa'yo. Mula sa braso ng binata ay umangat ang kamay niya para hawakan ang mukha nito. Mahal kita, Maxwell. Matagal ko ng pangarap na balang araw mapansin mo rin ako. Buong pusong sambit niya kasabay ng pagbagsak ng luha. Na balang araw, mamahalin mo ako at papakasalan mo. Masuyong pinunasan ni Maxwell ang luha sa pisngi niya. Kasunod niyon ay muli niyang naramdaman ang mga labi nito sa kanya. Buong pusong ginantihan niya ang halik ng binata. Unti-unti siyang nawala sa wisyo habang tinutugon ang bawat halik nito. Namalaya na lang niya na buhat na siya ni Maxwell pabalik sa hotel room nito habang patuloy siyang hinahalikan. Nang bumagsak ang katawan niya sa malambot na kama ng binata, tuluyang kinain ng nararamdaman para sa binata ang pag-iisip niya. Ang tanging nais niyang gawin ng sandaling yun ay ipadama kay Maxwell ang pagmamahal niya sa lalaki. Nang gabing yun, buong pusong ibinigay ni Sandy ang pagkababae kay Maxwell. Kinabukasan ay nagising siya sa bisig ng binata. Nanlaki ang mata niya nang bumalik sa kanya ang nangyari sa kanila ni Maxwell. Oh my God! Mahinang anas niya sa sarili habang pinagmamasdan ang walang malay na si Maxwell sa tabi niya. Bago pa siya gumalaw para makalayo sa binata ay nagising na ito. Pakiwari niya ay halos lumabas ang puso niya sa dibdib nang sumalubong sa kanya ang mata nito. Maxwell, mahinang wika niya sa lalaki. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng binata. Natatakot siya na sabihin nitong pinagsisisihan nito ang nangyari sa kanila. Subalit sa halip na mangyari ang kinatatakutan ay masuyong ngumiti sa kanya ang binata. Pakiramdam ni Sandy ay nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa puso niya. Good morning, sweetheart. Bati sa kanya ni Maxwell. Sa kabila ng paos na boses ay rinig niya ang suyo sa tono nito. How are you feeling? Nag-init ang pisngi niya sa tanong ng binata. Okay naman.
Medyo masakit lang ang katawan ko. Mahinang sagot niya. Noon lang niya napansin na si Maxwell lang ang hantad ng katawan dahil suot niya ang isang puting t-shirt na walang dudang pag-aari nito. Naalala niyang bago siya makatulog ay sinuotan siya ng damit ng binata. Lumunok siya habang mahigpit na hawak ang puting comforter na nakabalot sa kanya. Maxwell, anong nangyari sa atin kagabi? O kanina? Napahinto siya nang masuyong hawakan ni Maxwell ang mukha niya. Papakasalan kita, Sandy. Wika nito na nagpalaglag sa panga niya. What? Anong kasal? Bakit mo ako pakakasalan? Nabiglang tanong niya. Hinawi nito ang hibla ng buhok na dumikit sa mukha niya habang diretsong nakatingin sa mata niya. Pananagutan ko nangyari sa ating dalawa, Sandy. Magpapakasal tayong dalawa. Napasinghap siya. Hindi mo kailangan gawin yun, Maxwell, dahil lang may nangyari sa atin. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba pangarap mong magpakasal sa akin? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong nito. Napalunok siyang muli habang nakatingin sa binata. Oo, pero ayokong gawin yun dahil lang napipilitan ka, Maxwell. Hindi mo naman ako kailangan panagutan dahil ginusto ko rin yung nangyari sa ating dalawa. Besides, matanda na ako. Ayokong gawin mo akong responsibilidad. Maingat nitong inangat ang baba niya at sinalubong ang mga mata niya. Hey, listen to me, sweetheart. Masuyong sambit ni Maxwell na nagpalusaw sa puso niya. Papakasalan kita hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil gusto ko, Sandy. Dahil mahal kita. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata. Hindi kita hahalikan kagabi at aangkinin kung hindi ako sigurado sa nararamdaman ko, Sandy. Mahal kita. Seryosong sagot ni Maxwell sa kanya. Hindi naman to panaginip lang, di ba? Nagiinit ang sulok ng mga matang tanong niya kay Maxwell. No, sweetheart. This is real. Ani Maxwell bago nito masuyong patakan ng halika noon niya. Okay, let's get married. Pero pwedeng saka na pagka-graduate ko? Kagat ang labing tanong niya sa binata. Whenever you're ready, sweetheart. Sagot sa kanya ni Maxwell. Sa ngayon, hayaan mo munang ligawan kita. Bakit kailangan mo pang manligaw? Pumayag na nga ako magpakasal sa'yo. Nakangusong sagot niya. Bakit? Bawal ba yun? Bahagyang nakaangat ang sulok ng labing tanong nito. Akamang sasagot si Sandy nang biglang may kumatok sa labas ng pinto. Bago sila makakilos ng binata ay bumukas yun at inuluwa ang nakababatang kapatid ni Maxwell na napasigaw sa naabutan. Dahil sa nangyari ay agad na nakarating sa mga magulang ni Maxwell ang tungkol sa kanilang dalawa ng binata. At dahil sa pagiging tradisyonal ng pamilya ng binata, hindi pumayag ang ina ni Maxwell na hindi sila agad magpakasal ng anak nito. Bago matapos ang araw na yon, ay kinausap ni Maxwell ang ina ni Sandy upang hingi ng kamay ni Sandy rito. Tita Sunshine, pakakasalan ko po si Sandy. Sinserong wika ni Maxwell sa ina ng dalaga. Ayoko maagrabyado ang anak ko, Maxwell. Pero ayokong pakasalan mo siya dahil lang gusto mong panagutan ng nangyari sa inyong dalawa. Sagot ng ina niya sa binata. Mahal ko po si Sandy at sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Buong pusong sagot ni Maxwell. Alam kong hindi madaling paniwalaan dahil bukod sa masyadong mabilis sa mga pangyayari, nanligaw din ako noon kay Karen. Pero sigurado ako ngayon sa nararamdaman ko para kay Sandy. Ipinapangako ko na aalagaan kong anak niyo, Tita Sunshine. Wika ni Maxwell sa kanyang ina. Pasasayahin ko siya sa abot ng makakaya ko at mamahalin ko siya higit pa sa nararamdaman niya para sa akin. Sa sinabing yun ni Maxwell ay tila lumobo ang puso ni Sandy. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat katagang binitiwan ng binata. Matagal na kitang kilala, Maxwell, at alam kong may isa kang salita. Kaya ay pinagpapasalamat ko na sa lahat ng lalaki ay ikaw ang nagustuhan ng anak ko. Anang kanyang ina. Nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo sanang sirain ng tiwalang yon. Bata pa si Sandy at alam kong marami kayong pagkakaiba. Pero sana ay habaan mong pasensya mo sa kanya kapag mag-asawa na kayo. At ipangako mo sa akin na hindi mo siya sasaktan. Kaysa saktan mo siya, mas mabuting ibalik mo na lang siya sa akin. Makakaasa kayo na mamahalin at aalagaan ko si Sandy, Tita Sunshine.
Hindi mangyayari na sasaktan ko siya. She's also my sweetheart at mahal ko siya. Magalang na sagot ni Maxwell sa ginang. Nang mapag-isa si Sandy at ang ina, ay kinausap siya ng ina tungkol sa napagdesisyonan nila sa harap ni Maxwell at ng pamilya nito. Alam kong noon pa man ay hinahayaan na kitang magdesisyon para sa sarili mo, Sandy, anak. Pero sigurado ka ba talaga na magpapakasal kayo agad ni Maxwell? Tanong sa kanya ng ina. Seryosong bagay ang pagpapakasal, anak. Ayoko mong maagrabyado ka dahil sa nangyari sa inyo ni Maxwell. Pero hindi ko rin gusto na magpakasal ka basta-basta. Hindi ko na rin tatanungin kung paano kayo umabot sa ganito. Sino ba naman ako para questionin ka? Alam ko namang mahal mo siya noon pa. Gusto ka magpakasal kay Maxwell, ma? Desididong sagot niya sa ina bago bahagyang umiti rito. I'm sorry kung masyadong mabilis, ma. Kahit ako, hindi ko rin inaasahan na hahantong sa ganito. Na sa isang iglap, matutupad yung matagal ko ng pangarap na mahalin niya ako. Don't be, anak. Sagot sa kanya ng ina. Sinabi ko naman sa'yo na wala akong magiging tutol sa inyo ni Maxwell kung sakaling magustuhan ka rin niya. Hindi ko lang inaasahan na mangyayari agad yun. Ngumiti sa kanya ang ina. Pero malaki ang tiwala ko kay Maxwell, anak. Panatag ang loob ko na ibigay ka sa kanya. Mabait din ang pamilya niya kaya alam kong hindi ka mapapasama sa pupuntahan mong bagong pamilya. Nag-init ang sulok ng labing niyakap niya ang ina. Thank you, ma. Bilang magulang mo, nandito lang ako para suportahan ka sa lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo, anak. Lagi mong tandaan yan. Sagot sa kanya ng ina. Bago sila bumalik sa Baguio ni Maxwell ay ginanap ang civil wedding nila. Napagkasundoan nila na saka na ang church wedding pagkatapos niyang makagraduate upang mapaghandaan nila yon. Pagkarating sa Baguio ay agad niyang kinuwento sa kaibigan ang nangyari. Seryoso ba to, Sandy? Hindi mo ako pinaprank lang? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Mika nang puntahan niya ang kaibigan sa dorm nila. Agad siyang nagpahati doon kay Maxwell. Napag-usapan nila ng asawa na susunduin siya nito roon bago matapos ang araw. Alam kong mahirap paniwalaan, pero seryoso ako, Mika. Aniya sa kaibigan bago ipinagpatuloy ang pagkukwento. Kinuha nito ang kamay niya at nagmura pagkatapos pagmasdan ng wedding ring doon. 2 weeks ago, nakisabay ka lang pauwi ng baler sa lalaking yun. Tapos pagbalik mo dito sa Baguio, asawa mo na siya? Hindi makapaniwalang gagad ng kaibigan. Sabihin mo nga sa akin, Sandy, anong gayumang pinainom mo kay Maxwell, ha? Anong gayuma? Nabighani lang talaga siya sa ganda ko, no? Nakangising sagot niya sa kaibigan. Umiling-iling si Mika pagkatapos ay natawa rin ito. Grabe, anong feeling na sa isang iglap natupad yung pangarap mo, Sandy? Namamanghang tanong nito. Eksaheradang bumutong hininga siya bago patihayang bumagsak sa kama niya. Eh di syempre, walang kasing saya. Kinikilig na sambit niya habang nakatingin sa kisame. Alam mo yon, siguro dati akong katiponera na nagsakripisyo para sa bansa ng past life ko, kaya binibiyayaan ako ng swerte ngayon. Kailan naman ang honeymoon niyo? Pilyang tanong sa kanya ni Mika. Sa sinabing yun ng kaibigan ay namula ang buong mukha niya. Ilang araw na nakalipas subalit malinaw pa rin sa kanya ang naganap sa kanila ni Maxwell ng gabing yon. Magpapakasal pa kami sa simbahan pagkatapos ng graduation natin. So siguro pagkatapos nun. Sagot niya rito. Ilang sandaling hindi umimik ang kaibigan bago ito muling nagsalita. Ayoko maging nega, Sandy, ha? Pero hindi ka ba natatakot na baka rebound ka lang ni Maxwell? Tanong sa kanya ni Mika. Nabibilisan kasi ako sa mga pangyayari eh. Sabi ni Maxwell nakamove on na siya kay Tita Karen. Naniniwala ka? Ang tagal niyo yung niligawan, di ba? Natahimik si Sandy. Hindi sinungaling na tao si Maxwell, Mika, at naniniwala ako sa kanya. Sagot niya nang makabawi. Pinaaalala ko lang sa'yo yun, dahil ayokong masaktan ka, Sandy. Alam ko pa naman kung gaano kakabalo sa lalaking yun. Sabi nila para maging successful daw ang isang relasyon, dapat yung lalaki ang mas nagmamahal. Ani Mika sa kanya. Huwag ka mag-alala, bubusugin ko siya ng pagmamahal at sisiguraduhin kong magiging magaling akong asawa para mabaliw rin siya sa akin.
Mayabang na pahayag niya sa kaibigan. Paano yan? Paano ka magiging magaling na asawa? Hindi ka nga magaling sa gawaing bahay. Nanunuksong tanong nito. Napanguso si Sandy dahil tama ang kaibigan. Sa 4 na taon na magkasama sila ni Mika sa dorm, ay ito ang madalas na magluto ng pagkain nila. Hindi naman kailangan maging magaling sa gawaing bahay para maging magaling na asawa, Mika. Depensa niya. Kung sablay man ako sa kitchen skills, di babawi na lang ako sa bedroom skills. Pili yung dugtong niya na ikinatawa ng kaibigan. Nakatikim ka lang, ang yabang mo na. Ingos nito. Parang last month lang wala kang first kiss. Siyempre, si Maxwell ang natikman ko Nakangising sagot niya sa kaibigan. Saka hindi naman porket walang experience, wala na ring alam no? Anya pa. So paano yan? Mag-isa na lang ako dito sa dorm. Nakangusong tanong ng kaibigan habang inilalagay niya ang mga damit sa maleta. May sariling bahay si Maxwell sa Baguio at kasal na sila ng lalaki, kaya natural lang na lumipat siya roon kasama nito. Ayaw mo nun? Pwede ka na mag-uwi ng lalaki dito? Nakangising sagot niya. As if naman may iuuwi akong lalaki. Nakasimangot na tanong ng kaibigan na tinawanan lang niya. Marami ang nanliligaw kay Mika, subalit wala itong pinapansin sa mga lalaking yon dahil pihikan sa lalaki ang kaibigan niya. Pagkatapos ng ilang oras na pananatili sa dorm nila, ay dumating si Maxwell para sunduin siya. Nabigla siya nang abutan siya nito ng isang malaking bouquet ng rosas. Bakit may pa-flowers ka? Tanong niya sa asawa. Ngumiti sa kanya si Maxwell. Well, hindi ako nagkaroon ng panahong ligawan ka. Kaya ngayon ko gagawin kahit na mag-asawa na tayo. Nag-init ang pisngi ni Sandy sa kilig. Hindi mo naman kailangan na gawin to, Maxwell. But I want to. Sagot nito bago siya hinalikan sa noo. You deserve it, sweetheart. Besides, ayokong pagsisihan ng ginawa mong pagpapakasal sa akin agad. Never kong pagsisisihan, Maxwell. Sagot niya sa lalaki bago yumakap kay Maxwell at hinayaang matunaw ang puso sa dibdib nito. Come on, let's go on a date before we go home. Masuyong wika nito sa kanya. Dumiretso sila ni Maxwell sa isang restaurant. Nagtagal sila roon bago sila umuwi sa bahay nito. Yan lang ang gamit mo, Sandy? Tanong sa kanya ng asawa habang inilalagay niya sa dresser ang laman ng suitcase niya. May mga naiwan pa akong gamit sa dorm. Sagot niya pagkatapos ilagay ang natitirang pares ng damit sa closet. Isinara niya ang wala ng lamang maleta at itinabi sa sulok ng kwarto. Lumapit siya kay Maxwell at nakaupo sa isang bahagi ng kama paharap dito. Para kapag nag-away tayo at nagpunta ako doon, may magagamit ako. Sinabi ko kay Mika na doon muna yung iba kong gamit. Anya pa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na mag-asawa na sila ni Maxwell. At mula ngayong gabi ay matutulog sila sa iisang kama. Iniisip mong mag-aaway tayo? Bahagyang nakakunot ang noong tanong ni Maxwell. Normal naman yun sa mag-asawa, di ba? Tila naaaliw na humalakip-kip si Maxwell. Sa ginawa nitong yon ay nadepi na ang braso nito mula sa suot na puting t-shirt. Sige nga, bakit tayo mag-aaway? For example, may bagay kang ayaw sa akin. Di syempre magtatalo tayo. Mabilis na sagot niya sa mister. O kaya kapag nalaman mong hindi ako masarap magluto at magrereklamo ka, tapos ma-offend ako. O kapag late kang umuwi tapos iisipin ko na may ibang babae ka. Napahinto si Sandy sa paglilita niya nang mapansin na nagpipigil ng ngiti si Maxwell sa harap niya. Bakit mukhang natatawa ka dyan, Maxwell? Nakangusong tanong niya. Hindi ko alam na ang lawak pala ng imagination mo. Naaalim na sagot nito. Totoo naman yung mga sinabi ko Paanong malawak ang imagination? Nangyayari naman talaga yun sa mag-asawa. Nakanguso pa rin git niya. Hinawakan ni Maxwell ang kamay niya habang masuyong nakatingin sa mukha niya. Listen to me, sweetheart. Wala akong pakialam kung hindi ka magaling sa gawaing bahay, okay? Hindi naman kita pinakasalan para gawing katulong. Pinakasalan kita dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa buhay. At hindi ko ipaparamdam sa'yo na may kulang sa'yo. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Dahil simula ng pakasalan kita, pinangako ko na hindi na ako titingin sa iba. Na ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko.
Nang mga sandaling yun ay tila natunaw ang puso ni Sandy. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. Talaga? Nakaangat ang kiling na tanong niya rito. Masuyong umiti si Maxwell at hinalikan ng kamay niyang hawak nito. Oo naman. At kung sakaling dumating ang pagkakataon na mag-away tayo at ayaw mo akong makita, ako yung aalis dito sa bahay at hindi ikaw. Bakit ikaw ang aalis? Bahay mo naman to. Tanong niya sa asawa. Asawa na kita, di ba? Di bahay mo na rin to. Kung anong pag-aari ko, sa'yo na rin. Sagot nito. Oo talaga? Di ibig sabihin, mayaman na rin ako kasi pinakasalan kita eh. Pabirong sagot niya rito. Paano ako? Wala naman akong kahit anong na-offer sa'yo kundi kagandahan ko lang. Mula sa kamay niya ay umangat ang kamay ni Maxwell sa mukha ng asawa. Sapat na yung pagmamahal mo, sweetheart. Sambit nito. Lalong-lalo na yung maganda mong mukha. Pabiruring dugtong nito. Ang lakas mo rin magpakilig eh, no? Pabirong ingos niya dito. Dapat sa akin ka lang ganyan, ha? Of course. Ikaw lang naman ang asawa ko eh. Masuy yung sagot nito. Come on, let's go to sleep now. Maaga pang pasok mo bukas, di ba? Sambit nito sa kanya bago siya iginiya pahiga sa kama. Matutulog na tayo agad? Wala bang kiss dyan? Nakangusong tanong ni Sandy habang nakatagilid paharap sa binata. Nakapatong ang ulo niya sa malapad na braso nito. Bahagyang natawa si Maxwell sa hirit ng asawa. Bago pa muling makapagsalita si Sandy, ay lumapat na ang labi ni Maxwell sa kanya. You taste really sweet, sweetheart. Bahagyang napapaos na wika ni Maxwell nang mahiwalay ang mga labi nila. Masuyong hinahaplos ng daliri nito ang ibabang labi niya. Para naman talaga ako nanalo sa loto sa iyo, oh. Hindi nakapagpigil na wika ni Sandy sa asawa. Gwapo ka, mayaman, matalino, matured. Tapos masarap pa at hot na hot, professor. Nagtaas siya ng kilay nang mapansing bahagyang namumula ang mukha nito. Oh, bakit ka namumula? Totoo naman yung mga sinabi ko ah. Gwapo ka. Huwag mo nang ulitin, sweetheart. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Tila nagpipigil ang ngiting sagot nito. Bakit kailangan magpigil? Mag-asawa naman na tayo, di ba? Nakaangat ang kiling na tanong niya rito. Mula sa labi niya ay umakyat ang mga daliri nito sa pisngi niya. Ipinangako ko sa mama mo na saka na natin siya bibigyan ng apo kapag nakagraduate ka na. 2 buwan na lang graduate na ako. Kung mabuntis man ako ngayon, ibig sabihin matagal na akong graduate kapag nanganak ako. Sagot niya rito. Ito namang asawa ko? Parang hindi magaling sa math, professor ka pa naman. Pabirong wika niya na ikinatawa nito. Hinalikan nito ang tungkay ng ilong niya. You have a point. But I want to save everything on our honeymoon. Wika ni Maxwell. Alam ko may nangyari na sa atin. But I want the next one to be extra special. Hindi ko alam na sentimental ka pala. Nakangusong wika niya dito. Ngumiti lang si Maxwell bago masuyong hinaplos ang pisngi niya. Pero okay lang ba sa'yo na magkaanak agad? Tila maingat na tanong ni Maxwell. I mean, you're still young, Sandy. At naiintindihan ko kung may mga pangarap ka pang gustong gawin bago bumuo ng pamilya. Mababaw ba ako kung sasabihin ko sa'yo na isa sa matagal ko ng pangarap ang maging asawa mo at bumuo ng pamilya kasama mo? Sagot niya sa binata habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. Of course not. Masuyong sagot ni Maxwell. Walang pangarap na mababaw, Sandy. Ngumiti siya sa asawa. Pero bukod sa pagiging Mrs. Maxwell Hidalgo, gusto ko rin magtayo ng coffee shop palang araw. Mahilig kasi akong tumambay sa mga coffee shop, lalo na tuwing exam period. Alam mo bang halos lahat ng coffee shop dito sa Baguio na puntahan ko na? Okay, we'll do that, sweetheart. Maybe after our wedding? Nakangiting wika ni Maxwell. Grabe, nag-share lang ako ng pangarap ko tapos gusto mong gawin agad? Iba talaga kapag mayaman ang mister, no? Nakaawang ang labing anya sa asawa. Diba sabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Nakangiting sagot dito. Kung kaya ko namang ibigay ngayon, bakit hindi ko pagawin? Tama na, lalo pa ako nahuhulog sa'yo niyan eh.
Nakangusong sagot niya rito. Bahagya itong natawa bago siya kinabig at hinalikan sa noo. Di mabuti. Ma-inlove ka palalo sa akin habang buhay, sweetheart. Anito bago siya niyakap. Nang gabing yon ay malaki ang ngiti niyang nakatulog sa bisig ng asawa. Kinabukasan ay una siyang nagising kay Maxwell. Sa halip na gisingin ng asawa ay tahimik na pinagmasdan niya ang mukha nito. Hindi niya alam kung gaano niya katagal na ginagawa yon bago tuluyang nagising ng lalaki. Good morning, sweetheart. Malambing na bati ni Maxwell nang idilat nito ang mga mata. Good morning, Maxwell. Bati niya rito. Bakit pinagmamasdan mo mukha ko? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong nito. Kinigat ni Sandy ang ibabang labi. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na asawa na kita ngayon. Pag-amin niya sa asawa. Parang ng mga nakaraang buwan lang, iniisto ko pa yung social media mo para lang makita ka kahit sa picture. Kaso wala namang kwenta kasi hindi ka naman nagpo-post. Ni hindi ko nga alam na nandito ka na rin pala sa Baguio. Inangat nito ang kamay at masuyong hinawi ang buhok sa mukha niya. Hindi mo na kailangan gawin yun dahil hindi na ako mawawala pa sa paningin mo ngayon. Baka nga magsawa ka pa sa mukha ko ngayon eh. Ako magsasawa sa mukha mo? Hindi yun mangyayari, no? Mabilis na sagot niya rito. Ang bolera ng asawa ko ah. Natatawang sagot ni Maxwell. Anong bolera ka dyan? Nagsasabi lang ng totoo ah. Giit niya rito. Hinalikan siya nito sa noo bago siya iginiya na bumangon. Dumiretso si Maxwell sa kusina habang siya ay naghanda para sa pagpasok sa eskwela. Nang dumiretso siya sa kusina habang nagsusuklay, ay naabutan niyang may nakahanda ng almusal sa mesa. Come on, let's have breakfast. Nagluto ako, Sandy. Wika sa kanya ni Maxwell. Kagat ang ibabang labi na bumaling siya sa pagkain nasa mesa. Mayroong pritong itlog, corned beef at sinangag. Bakit tahimik ka, sweetheart? Marahang tanong sa kanya ng asawa. Kagat ang labing bumaling siya rito. Nahihiya ako. Ikaw pa talaga yung nagluto sa ating dalawa. Anya rito. Marahang ngumiti si Maxwell. Hindi naman dahil ikaw yung babae, ikaw ang dapat gumawa sa bahay. Anito sa kanya. Pero gusto ko rin magluto para sa'yo, kahit na hindi ako masyadong magaling. Nakangusong sagot niya rito. Then I'll let you cook next time, kapag wala kang ginagawa. Ngiti nito sa kanya. For now, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, okay? Madami pang panahon para maipagluto mo ko. Nakangiting tumango siya kay Maxwell. Pagkatapos nilang mag-almusal ay inihatid siya ng binata sa eskwela gamit ang sasakyan nito. Susunduin kita mamaya. Wika sa kanya ng binata bago siya bumaba sa tapat ng gate. Ayon sa binata ay wala itong klase ngayon sa university. Subalit mayroon itong meeting para sa bagong project nito. Okay lang naman kahit sa bahay na tayo magkita, Maxwell. Baka may meeting din ako kasama ang mga thesis mate ko mamaya. Anya rito. Alright, see you at home, Sandy. Eat on time, okay? Bili nito sa kanya. Ikaw din po. Nangingiting sagot niya rito. Text mo lang ako para di kita mamiss. No, I won't text you. Nangingiting sagot ng lalaki. Bakit naman hindi? Nakasimangot na tanong niya. Because I want you to focus on your studies, sweetheart. Mas may inspire nga ako kapag nag-text ka eh. Nakalabing sagot niya rito. Alright, stop being cute now. Baka mahalikan na naman kita. Tila nagpipigil ang ngiting sagot nito. Oh, edi ako na lang ang hahalik. Anya rito. Bago siya bumaba ng sasakyan ay isang mabilis na halik ang iginawad niya sa pisngi ng asawa. Hindi mapuknat ang ngiti ni Sandy habang naglalakad papunta sa department nila. Sa mga sumunod na mga araw ay ganoon ang eksena nila ni Maxwell. Kapag pareho ang oras ng pasok nila sa university ay sabay silang pumapasok ng binata. Pagdating ng weekend ay namasyal sila ni Maxwell. Bukod doon ay nagkaroon din siya ng pagkakataong ipagluto ang asawa. Kamusta ang lasa? Tanong niya kay Maxwell nang tikman nito ang niluto niyang kaldereta ng gabing yon. Gusto ko ng honest answer I-critic mo ako ng maayos, Maxwell. Kulang pa sa timpla, pero masarap naman, sweetheart. Sagot nito sa kanya. Kailangan ko pa mag-practice mabuti. Nakalabing wika niya dito.
I'm sure you'll get better in time. Nakangiting wika nito sa kanya. Pero hindi mo naman kailangan maging magaling sa pagluluto. Kakainin ko naman kahit anong ihanda mo eh. Sus, bulero ka rin eh. Pabirong ingos niya sa asawa. Nagsasabi lang ng totoo, sweetheart. Sagot nito bago siya hinalikan. Kinabukasan, naglalakad si Sandy papunta sa coffee shop sa labas ng eskwelahan kung saan naroon ang mga kaklase nang marinig niya na pinag-uusapan si Maxwell ng dalawang estudyanteng nakasabay niya sa paglalakad. Ha? Sana mapatalsik na dito yung Maxwell Hidalgo na yun. Siya ang dahilan kung bakit biglang ayaw umalis sa architecture ng girlfriend ko. Bakit kasi hindi na lang ipagbawal yung mga tulad niya na magturo dito sa university? Nanggigigil na wika ng babaeng maiksi ang buhok. Huwag kang maingay, Jana. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Saway dito ng kasamang babae. Basta. Dapat mawala na siya dito. Sigurado akong kaya lang naman siya naging professor dito dahil crush siya nung din. Gwapo lang siya pero mukha naman siyang hindi magaling. Nagpanting ang tenga ni Sandy sa mga narinig mula sa babae. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay nilapitan na niya ang mga to. Excuse me. Narinig kong sinisiraan mo si Maxwell. I mean, si Mr. Hidalgo, miss. Pwede kitang isumbong sa disciplinary office sa mga sinabi mo. Nakalapat ang labing wika niya sa babaeng maiksi ang buhok. At sino ka naman? At bakit nakikialam ka? Matapang nasagot sa kanya ng babae. Isa ka rin siguro sa mga babaeng nababalog dun sa walang kwentang professor na yun, no? Nangiinsultong tawa nito sa kanya. Hindi walang kwenta si Maxwell, no? Sagot niya rito. Oh, kung hindi siya walang kwenta, bakit kailangan pa siyang ipagtanggol ng mga babaeng tulad mo? Nagahamong sagot nito sa kanya. Sa halip na sumagot ay inabot ni Sandy ang ID na nakasabit sa katawan nito. Jana Marquez, BS Economics. Basa niya sa impormasyong nasa ID nito bago muli nag-angat ng tingin sa babae. Makakarating lahat ng sinabi mo sa disciplinary office. Anya sa babae bago siya tumalikod. Hoy, babaeng pakialamera. Subukan mong magsumbong. Sikmat nito. Bago pa makahakbang palayo si Sandy, ay hinablot ng babae ang buhok niya. Napadaing siya sa sakit. Sa pagkakataong yun ay hindi na tuluyang nakapagpigil si Sandy. Hinila rin niya ang buhok ng babae bago ito malakas na itinulak palayo sa kanya. Subalit bago ito makalayo ay kinalmot siya nito sa braso. Akma niyang susugurin ng babae nang pigilan siya ng kadarating lang na si Mika kasama ang isa kaklase nila. Dapat hindi mo pinatulan, Sandy. Wika sa kanya ni Mika habang inaayos niya ang nagulong buhok. Hindi ko naman hahayaang siraan na lang niya si Maxwell ng ganun. Naiinis na sagot niya sa kaibigan. Hindi na lang nakipagtalo sa kanya si Mika. Nang sunduin siya ng asawa ng hapong yun, ay hindi nakaligtas sa mga mata nito ang kalmot sa braso niya. Sandy, anong nangyari sa braso mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya habang marahang hawak ang nasaktang braso. Sino may gawa nito? Kinagat ang labing ikinuwento niya sa asawa ang nangyari. Hinayaan mo na lang sana siya, Sandy. Salubong ang kilay na wika ni Maxwell sa kanya. Hindi mo na sana pinatulan. Now look what happened to you. Bumutong hininga ito habang marahang hawak ang braso niya. Hindi ko naman pwedeng hayaan na pagsalitaan kanya ng masama. Nakasimangot na sagot niya sa asawa. Pero tingnan mo nangyari sa'yo. Nasaktan ka. Bakit? Maliban na ipagtanggol ko ang mister ko? Nakasimangot at naiinis na sagot niya. Childish na ba ako dahil ginawa ko yun? No, of course not, sweetheart. Masuyo yung sagot nito bago lumapat ang kamay sa mukha niya. I appreciate you for defending me. At naiintindihan ko kung bakit mo yung ginawa. Pero sa susunod, hindi mo kailangang gawin yun para sa akin, okay? Ayokong masaktan ka dahil lang sa akin. Hinaplos nito ang pisngi niya. Can you promise me that, sweetheart? Okay, hindi na mauulit. Sorry. Tango niya sa asawa. Good. Come on, gamutin natin ang sugat mo. Masuyong sambit nito. May first aid ka dito sa sasakyan mo? Tanong niya sa asawa nang ilabas nito ang alcohol at bulak mula sa compartment ng kotse nito. Ang Boy Scout mo rin talaga no? Namamanghang wika niya. Ngumiti sa kanya si Maxwell bago nito muling hinawakan ang braso niya at sinimulang gamutin.
Napangiwi siya nang maramdaman ng hapding dulot ng alkohol sa sugat. Hush, sweetheart. Mabilis lang to. Masuyong wika sa kanya ng asawa habang patuloy sa ginagawa. Kiss mo na lang para gumaling agad. Nakangusong anya rito. Kung effective na gamot ang kiss, bakit hindi? Naaaliw na sagot nito sa kanya. Isang minuto ang lumipas ay natapos na si Maxwell sa ginagawa. Pagkatapos nitong ibalik ang first aid kit sa drawer ng sasakyan, ay hinapit siya ng binata sa bewang. Anong gagawin mo? Nakaawang ang labing tanong ni Sandy sa asawa. Akala ko gusto mo ng kiss. Yung sagot nito. Dito, sa labas ng university? Tanong niya bago sumulyap sa bintana ng sasakyan. Tanawang ilang estudyante naglalakad sa labas. Anong problema? Tinted naman yung sasakyan ko. Nakaangat ang kilay at sulok ng labing sagot ni Maxwell. Aba, hindi ko alam na naughty ka rin pala. Natatawang sagot niya sa asawa bago hinawakan ng mukha nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Matagumpay na nairaos ni Sandy ang huling semester niya sa university. Isang araw ay nagpaalam siya kay Maxwell na gagabihin ng uwi dahil napilit siya ng mga kaklase na mag-celebrate. Pwede ba akong uminom ng alak, Maxwell? Tanong niya sa asawa pagkatapos niyang magsuot ng sapatos. Bakit naman hindi? Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot nito. Syempre, baka ayaw mo. Nakalabing sagot niya rito. Hindi naman ako iinom kung sasabihin mong ayaw mo. Lumapit sa kanya si Maxwell. Asawa mo ako, pero hindi ibig sabihin nun may karapatan akong pagbawalan ka sa mga bagay na gusto mong gawin, Sandy. Sagot nito habang inaayos ang buhok niya. You're free to do the things you want, sweetheart. Basta magsasabi ka lang sa akin. Deserve mo mag-enjoy kasama mga kaibigan at kaklase mo. Pwede kang uminom, basta wag lang sobra. At mag-text ka kapag kailangan mo na magpasundo, okay? Nakangiting ikinawit niya ang braso sa katawan ng lalaki bago ito tiningala. Ang swerte ko talaga sa'yo. Pakis nga po. Tilyang wika niya bago ito binigyan ng isang matunog na halik sa pisngi. Ikaw talaga. Natatawang wika ni Maxwell bago kinulong ang mukha niya. Kung kailan ka palis, saka ka gumaganyan. Natawa siya sa asawa bago nagpaalam dito para dumiretso sa restaurant kung saan naroon ang mga kaklase. Pagkatapos nilang mag-dinner ay dumiretso sila sa paborito nilang bar sa Session Road. Come on, Sandy. Ang hina mo namang uminom ngayon. Wika sa kanya ng kaklaseng si Marlon habang inaabot nito sa kanya ang shot glass na may lamang alak. Hindi ako pwedeng maglasing. Baka magalit ang asawa ko. Sagot niya sa lalaki bago tinanggap ang baso ng alak at nilagok. Asawa? Paano ka nagkaroon ng asawa? Nabiglang gagad na kaharap. Noon lang biglang naalala ni Sandy na hindi niya nabanggit sa mga kaklase, bukod kay Mika, ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Maxwell. Nagpakasal ako 2 months ago, Marlon, nung umuwi ako ng Baler. Kanino? Dun ba sa lalaking madalas na sumundo sa'yo? Tanong ng lalaki. Tumango siya rito. Part-time professor din siya sa university, sa College of Architecture. Kung ganoon, mas matanda siya sa'yo? Kunot ang noong tanong ni Marlon. Ayos lang sa'yo yun, Sandy. Oo naman. Age doesn't matter when it comes to love, Marlon. Ano ka ba? Besides, mukha namang magkaedad lang kami. Nakangiting sagot niya sa kaklase na tila hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Pagdating ng 12:00 ay nagpa siya si Sandy na magpaalam na sa mga ito at mauna nang umuwi. Habang naghihintay siya sa labas ng bar ay bigla siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Napasandal siya sa malapit na poste habang hawak ang tiyan. Okay ka lang, Sandy? Tanong ni Marlon na hindi niya namalayang lumabas din pala. Oo, parang nasusuka lang. Nakangiwing sagot niya rito. Baka dahil sa alak na pinainom sa akin ni Kelly, hindi ko tayo pang lasa niya. Nakangiwing sagot niya. Here. Inabot sa kanya ni Marlon ng isang mint candy. Thank you. Sagot niya sa binata bago yung kinain. Ba't nandito ka sa labas? Bibili lang sana ng Yossi. Teka, may dumi ka sa mukha mo, Sandy. Bago pa siya makakilos ay naramdaman na niya ang kamay ni Marlon sa pisngi niya. O ayan, okay na, Sandy. Salamat, Marlon. Kasabay ng sagot niyang yon ay napatalon siya nang marinig ang busina ng isang kotse.
Mula sa humintong sasakyan sa tapat niya ay lumabas si Maxwell at dumiretso sa kanya. Let's go, sweetheart. Malalim ang boses na wika ng asawa kasabay ng pagpulupot ng braso nito sa baywang niya. Wala sa sarili nagpaalam siya kay Marlon bago nagpatianod kay Maxwell. Okay ka lang, Maxwell? Tanong niya sa asawa nang tulungan siya nitong kamitan ng seatbelt. Napansin niyang nakakunot ang noo nito. Galit ka ba na uminom ako? Hindi naman ako uminom ng madami eh. Pero sumama ang tiyan ko dun sa cocktail na pinainom sa akin ng kaklase ko. Paliwanag niya. Umiling sa kanya si Maxwell bago nito pinaandar ang sasakyan. Hindi ako galit, Sandy. Bakit nakakunot yung noo mo? Anong problema? Wala. Sagot nito habang hindi tumitingin sa kanya. Hindi na nagsalita muli ang lalaki hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay nito. Maxwell, ano ang problema? Kagat ang labing tanong niya sa asawa. Sa isang iglap ay biglang nawala ang tama sa kanya ng alak na ininom. Bumuntong hininga si Maxwell at inalis ang seatbelt bago bumaling sa kanya. The guy I saw you with outside the bar. May gusto ba yun sa'yo? Nakakunot ang noong tanong nito. Si Marlon? Wala ah. Mabilis na sagot niya. Really? But I saw the way he looks at you. Ngayon nakasimangot ng sagot nito. Hindi ko rin gusto na basta ka na lang niya hidawakan, Sandy. Napaawang ang labi niya na mapagkutanto ang sinabi nito. Teka, nagsiselos ka ba, Maxwell? Nakaawang ang labing tanong niya. Sinong hindi magsiselos kung hinawakan ka niya ng ganun? At bakit parang natutuwa ka pa ha? Kinagat ni Sandy ang labi para pigilang matawa. Hindi ko alam na pwede ka pa rin palang magselos sa ibang lalaki kahit na mag-asawa na tayo. Anong tingin mo sa akin? Of course, magsiselos ako sa kahit sinong lalaking madikit sa'yo. Bahagyang nakangusong sagot nito. You're my wife, Sandy. I want you all for myself. Gusto niyang mapahagikik sa narinig mula kay Maxwell. Wala ka pang dapat ipagselos, kasi ikaw lang naman yung lalaking gusto ko, noon hanggang ngayon. Sagot niya habang nakahawak sa braso nito. Saka bakit ka magsiselos kay Marlon? Di hamak na lamang ka dun sa lahat ng aspeto. Hinawakan niya ang panga nito at marahang hinaplos yun. Sa mukha pa lang panalong-panalo ka na, mister. Well, he's younger than me, Sandy. Ano naman kung mas bata siya? Ikaw naman ang gusto ko. Sagot niya rito. Saka mas masarap kaya ang matanda. Pabirong dugtong niya. At nagawa mo pang magbiro ah. Nakangat ang kilay na komento nito. Honest lang. Nakangusong sagot niya bago kinuha ang kamay ng asawa. Pero seryoso, wala kang dapat ipagselos, Maxwell. Sa'yo lang ako kakalampag. Narinig niya ang naaliw na tawa nito. Kakalampag? Saan mo nakuha yung salitang yan? Gen Z term yan, Maxwell. Matanda ka na kasi kaya hindi mo alam. Birong pang-aasar niya rito. Ah, ganun. Nakaangat ang kilay niya sambit nito. Isang beses pa siyang natawa bago sumeryoso. Pero seryoso, sayo lang ako, Maxwell. Wala kang dapat na ipag-alala, okay? Sayo lang din ako, sweetheart. Masuyong sagot ng asawa bago siya hinalikan. Muling lumipas sa mga araw. Pagkatapos lumabas ng listahan ng mga magtatapos sa taong yon, ay nag-celebrate silang mag-asawa. Napagpasyahan din nilang mag-asawa na umuwi ng baler isa sa mga araw na yon, upang ipaalam sa ina ni Sandy ang magandang balita. Gusto ko sanang sumama ng baler, kaso ayoko makaistorbo sa inyo ng asawa mo. Wika kay Sandy ni Nika habang nasa loob sila ng Baguio Cathedral. Niyaya siya ng kaibigan ng araw na yon na magsimba bago sila bumaba ng Baguio. Pwede naman, Nika. Wala namang kaso yun kay Maxwell. Wag na, ayoko maging third wheel. Nakangusong sagot nito. Sige, ikaw ang bahala. Basta sinabi ko na sa'yo na okay lang na sumama ka. Sabihan mo lang ako kapag nagbago ang isip mo. Pagkatapos ng misa ay nagpaalam sa kanya ang kaibigan na magbabanyo. Hinihintay niya si Mika sa labas nang isang pamilyar na sasakyan ang nakita niya sa parking area. Kay Maxwell ba yun? Akala ko may meeting siya ngayon. Mahinang tanong niya sa sarili. Napakurap si Sandy nang gumaba si Maxwell sa driver's seat. Akmang lalapitan niya ang asawa
nang buksan nito ang passenger seat ng sasakyan. Mula roon ay lumabas ang isang pamilyar na babae, ang kanyang Tita Karen. Tita Karen? Mahinang gagad niya kasabay ng paghigpit ng hawak sa bag na dala. Pakiramdam ni Sandy ay huminto ang tibok ng puso niya nang masaksihan na nilapitan ni Maxwell ang kanyang tiyahin. Pagkatapos ay umangat ang kamay nito para hawakan ang mukha ng babae. Bago pa tuluyang mabasag ang puso ni Sandy ay mabilis na tumalikod siya at umalis sa kinitatayuan. Dire-diretso siyang tumakbo palayo habang hilam ng luha ang mga mata. Napahinto lang siya nang marinig niya ang boses ng kaibigan. Sandy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng kaibigan nang makita nito ang luha sa pisngi niya. Si Maxwell at si Tita Karen, nakita ko magkasama. Sagot niya kay Mika. Nandito sa Baguio ang tita mo? Naguguluhang tanong sa kanya ng kaibigan. Umiling si Sandy kasabay ng pagbagsak ng luha. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam na nakabalik na si Tita Karen ng bansa. Bakit hindi mo nilapitan, Sandy? Kagat ang labing pinahid niya ang luha sa pisngi. Paano ko gagawin yun kung nakita kong halos maghalikan sila? Nalaglag ang panga ni Mika sa sinabi niya. Pagkatapos ay malakas na suminghap to. Sigurado ka ba sa nakita mo? Pero kasal na yung tita mo, di ba? Nakita ko, Mika. Basag ang pusong sagot niya dito. Paano kung tama ka sa sinabi mo noon, Mika? Paano kung ginawa lang akong rebound ni Maxwell? Paano kung minahal niya lang ako kasi hindi na pwede si Tita Karen? Hinawakan ni Mika ang kamay niya. 2 buwan na kayong mag-asawa ni Maxwell, di ba? Sa loob ng panahong yun, wala kang maipinta sa kanyang bilang asawa, di ba? Nito sa kanya. Hindi ko itatanggi na noong una, nagduda ako sa nararamdaman ng asawa mo para sa'yo. Pero nung nakita ko kung paano siya maging asawa sa'yo, nawala ang lahat ng pagdududa ko. One look at him and I knew he's crazy over you. Pero yung nakita ko, mahinang sambit niya sa kaibigan. Kung wala lang ang lahat ng yun, bakit kailangan niya maglihim sa akin? Bakit hindi niya sinabi na nandito si Tita Karen? Sunod-sunod na tanong niya. Naiintindihan ko ang mga iniisip mo, Sandy. Masasagot mo lang yung mga tanong mo kung kakausapin mo ang asawa mo. Kakausapin ko siya, Mika. Pero hindi ngayon. Kailangan ko muna ng oras. Malungkot ang ngiting sagot niya sa kaibigan. Hindi ko alam kung kaya ko siyang kausapin sa ngayon. Natatakot akong malaman ang sagot sa mga tanong ko. Sa halip na umuwi sa bahay nila ni Maxwell, ay doon siya tumuloy sa dorm nila ng kaibigan. Ilang oras siyang nanatili roon bago magpahatid sa bus station. Don't you think kailangan mo munang kausapin si Maxwell bago ka umuwi, Sandy? Wika sa kanya ni Mika. Kakausapin ko siya pagbalik ko, Mika. Ilang araw lang naman ako sa baler. At sa tingin mo, hindi ka niya susundan? At least kung sundan niya ako, nakapag-isip na ako. Buntong hininga niya. Ayaw ko siyang harapin ngayon na mataas pa ang emosyon ko. Subalit hindi nangyari ang nais ni Sandy, dahil habang naghihintay ng biyahe pabaler ay dumating si Maxwell. Sa kabila ng malamig na panahon, ay napansin niya ang namuong pawis sa mukha nito, na tila nahirapan ito at nag-alala sa paghahanap sa kanya. Ano ginagawa mo rito, Maxwell? Mahinang tanong ni Sandy sa kaharap na asawa. Hindi ba't ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, sweetheart? Anong ginagawa mo rito? Marahang balik tanong ng asawa. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Nang puntahan ko ang kaibigan mo, sinabi niya sa akin na nandito ka, at may bala kang umuwi na hindi ako kasama. Huwag mo akong tawagin, sweetheart. Kagat ang labing sikmat niya rito. Nangingilid ang luha sa mga mata. Sandy, marahang wika ni Maxwell bago humakbang palapit sa kanya. Let me explain everything. Sa kabila ng nararamdaman ay buong tapang na sinalubong niya ang mga mata ng asawa. Sabi mo may meeting ka, pero ang totoo ay nakipagkita ka kay Tita Karen. Panunumbat ng wika niya dito. Yes, she's actually the one I'm meeting, Sandy. Pag-amin nito. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Nakiusap sa akin si Karen na wag ipaalam sa'yo na nandito siya sa Baguio, na nagpunta siya rito para sa'yo. Paliwanag ni Maxwell. Para sa akin? Salubong ang kilay na gagad niya. Nagulat din ako kahapon na tawagan ako ni Karen at sabihin nandito siya sa Baguio.
Nagpunta siya dito dahil gusto niya ako makausap tungkol sa'yo. You see, Karen loves you and cares for you, Sandy. Kinausap niya ako para siguraduhin kung totoong nararamdaman ko para sa'yo. In fact, pinagbantaan niya ako kanina na itatakbo niya ako bilang kaibigan kapag sinaktan kita. Patuloy na paliwanag nito. Natigilan siya sa narinig mula kay Maxwell. Anong sinabi mo sa kanya? The truth, sweetheart. Na mahal kita at mas gugustuhin ko pang saktan ng sarili ko kaysa sasaktan ka. Sagot ni Maxwell habang diretsyong nakatingin sa kanya. Yun ba talaga ang totoo, Maxwell? Kagat ang ibabang labi at nagpipigil ang luhang tanong niya sa asawa. Mahal mo ba talaga ako? O rebound mo lang ako? Baka pinili mo lang ako para makamove on ka kay Tita Karen. Sandy, what are you talking about? Marahang tanong ni Maxwell habang hawak ang mukha niya. Mahal kita, Sandra Santiago. Tell me, saan nanggaling ang pagdududang yan sa puso mo? Lumunok si Sandy para alisin ang bikig sa lalamunan. Nakita ko kayo kanina sa may simbahan. Hinawakan mong mukha niya. Sabihin mo sa akin, hinalikan mo siya, di ba? Nangihinang tanong niya rito. No, sweetheart. Tila nangihikbot na sagot ni Maxwell. Hindi ko hinalikan si Karen. Hinawakan ko lang siya kanina dahil may dumi siya sa muka. Paliwanag nito. I will never ever kiss another woman except you, my wife. I'm sorry. Wika niya kasabay ng pagpatak ng luha. Natakot ako sa nakita ko. Nakita ko kung paano mo minahal si Tita Karen noon. Ang tagal mo nanligaw sa kanya. Nung nakita ko kayo kanina, natakot ako na baka mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Na baka ginawa mo lang talaga akong rebound. Na baka siya pa rin talaga ang nasa puso mo. I'm sorry, sweetheart. Masuyong wika ni Maxwell habang maagap na pinupunasan ang luha sa pisngi niya. I'm sorry kung iniisip mo mga bagay na yan. Pero walang katotohanan ng lahat ng yan. Minahal ko si Karen, but I was already over her months ago. Nung dumating ako dito sa Baguio, nakamove on na ako sa kanya. Paliwanag ni Maxwell. I'm sorry kung hindi ko nalinaw ng mabuti sa'yo bagay na yun. I'm sorry, sweetheart. Buong pusong tiningnan siya nito sa mga mata. Oo, minahal ko si Karen. Pero walang-wala ang naramdaman ko sa kanya noon sa klase ng pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo ngayon. I'm in love with you so much, Sandy. At ngayon ko lang naramdaman to. Sa'yo lang. Pahayag ni Maxwell. I'm sorry, Maxwell. Mahinang sambit niya sa binata. I'm sorry kung pinagdudahan kita. I'm sorry kung nagpadala ako sa insecurities ko. I don't want this to happen again, sweetheart. Wika ni Maxwell sa kanya. Mababaliw ako kapag umalis ka ulit nang walang paalam sa akin. Next time, kapag nagkaroon tayo ng problema, pwede bang kausapin mo muna ako? Nakayukong tumango siya sa asawa. Hindi ko na uulitin. Sagot niya. I'm sorry dahil immature pa rin ako pagdating sa ganito, na mas pinili kong tumakas kaysa harapin agad ang problema. Hush, sweetheart. Masuyong wika ni Maxwell. Maingat na inangat nito ang baba niya upang muling magtama ang mga mata nila. Stop apologizing. I understand, okay? We're not perfect individuals. There's not even a perfect relationship. We have to promise ourselves to be better for each other. Na kapag dumating ng pagkakataon na magtalo ulit tayo, pipiliin muna nating pakinggan ang isa't isa. Nasa huli, walang taong ibang pipiliin kundi ang isa't isa. Buong pagmamahal na tumango siya sa lalaki. Pangako, Maxwell. Sagot niya rito. Masuyo itong ngumiti bago siya binalot ng yakap. Mahal na mahal kita, Sandy. Mahal na mahal din kita, Maxwell. Buong pusong sagot niya. Nagpapasalamat ako na ikaw ang lalaking minahal ko. At napakaswerte ko dahil ako ang lalaking minahal mo. You're my biggest blessing, sweetheart. Huwag ka nang magtatampo ulit ng ganito, ha? Tinakot mo ako. Sagot ng asawa bago nito sinakop ang labi niya. Hawak ang kamay ni Maxwell ay dumiretso sila ng asawa pa uwi sa bahay nila. Doon ay nakausap niya ang nag-aalalang tiyahin niya. I'm sorry kung nakiusap ako kay Maxwell na wag sabihin sa'yo na nandito ako sa Baguio. Wika sa kanya ng tiyahin. Ayoko rin kasing malaman mo na gusto kong kausapin si Maxwell tungkol sa'yo. Ani pa nito. Gusto kong masiguro mula sa kanya na totoong nararamdaman niya sa'yo. Dahil ayokong masaktan ka, Sandy.
dahil ayokong samantalahin niya ang pagmamahal mo sa kanya. Noon pa man, alam ko nang gusto mo na si Maxwell. Alam mo na matagal na ako may gusto kay Maxwell, tita? Nabiglang tanong niya sa tiyahin. Oo naman, ngiti sa kanya ng tiyahin. You're not very good at hiding it, Sandy. Napanguso siya sa sinabi ng tiyahin. Kung ganun, hindi mo naman siya binaste dahil alam mo na gusto ko siya, di ba? Nakangiting umiling sa kanya ang kanyang tita Karen. Huwag ka mag-alala dahil hindi, Sandy. Noon pa man, kaibigan lang talaga ang turing ko kay Maxwell. At kahit na natili kami magkaibigan ngayon, wala kang dapat ipagselos. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Alam mo bang grabe yung pag-aalala niya kanina nung hindi ka niya makontak? Ngayon ko lang siya nakitang nagpanik ng ganun, Sandy. Gumanti si Sandy ng ngiti sa kaharap bago humingi ng tawa dito. Ngayon ay panatag na siya na kanyang-kanya na talaga ang puso ni Maxwell. Hindi pala siya dapat nag-overthink at umaktong immature. Dumating ang araw ng graduation ni Sandy. Bukod sa presensya ni Maxwell at ng kanyang ina, nabigla siya na ipaghanda siya ng sorpresa ng asawa sa araw na yon. Isang buwan pagkatapos ng graduation niya ay naganap ang ikalawang kasal nila ni Maxwell sa baler. But instead of getting married in a church, they both decided to make it a beach wedding. Sa mismong beach resort ng pamilya ni Maxwell, kung saan sila nagkaamin na noon ang nararamdaman para sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Sandy. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo yon. Pagsisimula ni Maxwell sa wedding vow nito. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil hindi ikaw ang first love ko. I'm sorry kung nagmahal ako ng iba bago ka pa dumating sa buhay ko. Pero pinapangako ko sa iyo, ikaw ang huling babaeng mamahalin ko sa buhay na to. Hanggang sa susunod na habang buhay. Mahal na mahal din kita, Maxwell. Buong pusong sagot niya sa lalaki. I've been in love with you since I was 16. Noon pa man, alam ko nang ikaw lang ang lalaking mamahalin ko sa buong buhay ko. Thank you for loving me back and for making my dreams come true. Buong pagmamahal na ngumiti sa kanyang asawa bago sila nagsalo sa isang napakatamis na halik. Pagkatapos ng honeymoon nila ni Maxwell sa ibang bansa, ay bumalik sila sa Baguio para doon manirahan. Bukod sa negosyo ni Maxwell doon ay pinagpatuloy nito ang pagiging part-time professor sa St. Louis University. Habang si Sandy naman ay inabala ang sarili sa pagpapatayo ng pangarap na coffee shop malapit sa dating university. 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila, sa kaarawan ni Sandy, ay nalaman nila mag-asawa na buntis na si Sandy. Ito ang pinakamasayang birthday ko, Maxwell, dahil kasama kita at ang magiging anak natin. Wika niya sa asawa. This is only the start of our lifetime together, sweetheart. Sagot sa kanya ni Maxwell bago siya nito buong pusong hinalikan. I promise to take care of you and our baby for the rest of our life. Thank you for loving me, Sandy. Kahit na malaking agwat ng edad natin. Ano ka ba? Pantay din naman tayo sa gabi. Pilyang biro niya sa mister na pinisil ang magkabila niyang pisngi. Pilya ka talaga. I really wonder kung bakit sa mas bata sa akin ako na in love ng sobra. Hindi mo kasi matanggihan ng ganda ko, mister. Well, tama ka naman. At wala akong pinagsisisihan na ikaw ang minahal ko. Lalo na ako. Sino mag-aakala na ang hot professor sa university namin pala ay asawa ko? At kahit marami may crush sa'yo, stick to one ka talaga. Saan pa ako? May asawa na akong gwapo at hot, tapos super faithful at loyal pa. At mahal na mahal ka pa. Agap na dagdag ni Maxwell sa kaginawaran ng halik sa labi ang asawang palagi na lang kinikilig kahit nakasal na sila. Pagkalipas ng ilang buwan, ay matiwasay na inailuwal ni Sandy ang first baby nila na isang lalaki. Araw-araw, mas lalong nai-inspired ang mag-asawa dahil sa anghel ng buhay nila. Tunay nga namang age doesn't matter. Hanggat nagmamahalan, nagkakasundo at maayos ang relasyon. Age should not be a barrier. Ang tagumpay ng relasyon o kasal ay nakasalalay sa parehong layunin at pagpapahalaga sa bawat isa. Walang kinalaman ng edad sa pagpapayabong ng samahan ng bawat nagmamahalan. Tiwala, respeto, pagkakaisa, commitment, suporta at pagmamahalan ang dapat mas panatilihin para sa panghabang buhay na pangako sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.